Noong una, ang pagbabago ay halos walang hugis. Isang pako lang na biglang lumitaw sa dingding sa tabi ng lumang aparador, doon sa bahay sa Bulacan na ilang ulit ng binaha, ilang ulit ng pininturahan, at paulit-ulit pa ring tinawag ng lahat na bahay ni tatay kahit si nanay naman ang mas matagal na nag-aayos ng mga sirang bubong, basag na bintana, at tumutulong sa pagbilang kung ilang sako ng bigas pa ang kayang pagkasyahin ng padala ni Ernesto buwan-buwan. Napansin iyon ni Lira nang dumalaw siya isang Sabado ng hapon, dala ang 2 supot ng prutas at isang kahon ng ensaymada na binili niya sa terminal bago sumakay ng bus mula Cubao. Hindi niya alam kung bakit doon napako ang tingin niya. Hindi naman bagong bagay ang pako sa isang bahay na ganoon katanda. Marami ng bakas ng pagpapako at pagbabaklas sa sala, sa may altar, sa kwarto kung saan dating natutulog ang magkakapatid noong masikip pa ang lahat. At wala pang nakaaangat kahit kaunti. Pero ang isang iyon, sariwa ang kalawang, nakapuwesto ng eksakto sa taas ng mesang kinalalagyan dati ng framed na retrato nilang magkakapatid noong graduation ni Joel sa high school. Ngayon wala na ang retrato, ang naroroon ay isang maliit na kahoy na krus at isang malinaw na espasyong hindi ipinaliwanag ni Numan. May inayos ba rito? Tanong ni Lira, hindi dahil mahalaga sa kanya ang retrato, kundi dahil kailangang may masabi habang iniaabot niya ang prutas kay nanay. Wala. Sabi ni nanay nang hindi tumitingin, abala sa paghihiwa ng sitaw sa kusina, naglinis lang. Sumagot naman si Joel mula sa sala, nakaupo ng pagilid sa monoblock chair at nakabukas ang electric fan sa pinakamatulin. May tinanggal lang si kuya, sabi niya luma na raw yung frame. Wala roon si Ernesto ng mga sandaling iyon, palaging wala sa mismong sandaling may tanong na mas mahirap kaysa sa kayang sagutin ng kung sino man sa bahay. Nasa likod daw, ayon kay nanay. Tinitingnan ang lote sa may likuran, kung saan nakatirik ang lumang bodega na kahoy at yero, ang bahaging matagal ng pinagtatalunan sa halip na pag-usapan ng diretsahan. Hindi agad nagtanong si Lira tungkol doon. Umupo siya, tinanggap ang baso ng malamig na tubig, at hinayaang dumaan ang ilang minuto na tila normal ang lahat, ganoon naman sa pamilya nila. Hindi sumasabog ang gulo, nag-iipon ito sa mga maliit na bagay. Sa paraan ng pagpupunas ni nanay sa kamay niya sa dulo ng saya bago humawak sa plato. Sa paraan ng pag-iwas ni Joel na banggitin ang pangalan ni Ernesto, kuya lang ang tawag, parang kapag binigyan ng buong pangalan ang isang tao, ay mas mahirap itangging siya ang sentro ng anumang ikinukubli. Sa paraan ding napansin ni Lira na ang susi ng steel cabinet sa kwarto ni nanay at tatay ay wala sa karaniwan nitong pinaglalagyan sa likod ng lumang kalendaryong may larawan ng Santo Niño. Nang gabi ring iyon dumating si Ernesto, pawis ang batok at bahagyang maputik ang laylayan ng pantalon, may hawak na itim na folder na agad niyang ipinasok sa kwarto nang hindi man lang ibinababa sa mesa. Ang aga mo, sabi niya kay Lira na para bang pambati iyon at hindi obserbasyon. Wala naman akong pasok ngayon, sagot ni Lira. Nasa Maynila siya nagtatrabaho bilang accounting staff sa isang import company sa Divisoria, at tuwing uuwi siya, lagi niyang kailangang magsalita ng payak tungkol sa trabaho, para hindi lumitaw sa usapan ang katotohanang siya, ang pinakahuling nakaalis sa bahay, at pinakamatagal bago nakapag-ambag ng malaki sa pamilya. Si Ernesto ang panganay. Siya ang unang nag-abroad, 2 taon sa Qatar bilang electrician, saka umuwi, nagnegosyo ng building materials, at simula noon ay kumilos na parang natural na sa kanya umiikot ang mga praktikal na desisyon. Si Joel naman ay hindi tuluyang nakaalis sa Bulacan. Kung ano-anong sideline, tricycle, minsan tauhan sa hardware ni Ernesto, minsan hindi magkaayos sa bayad kaya umaalis, tapos babalik din. Hindi iyon hayagang pinupunan ni Lira dahil alam niyang may hiya si Joel na manipis na nga lang, kaya mas madaling punitin. May ginagalaw ba kayo sa bahay? Tanong niya nang hindi masyadong binibigyang diin, sandaling tumigil si Ernesto sa paghuhubad ng relo. Anong ginagalaw? Wala. Napansin ko lang may tinanggal na frame. Tapos parang may inaayos sa likod. Pinaayos ko lang yung bakod. Luma na, kung hihintayin pa natin, saka pa mas mapapagastos. Tumango si Lira na parang sapat na iyon. Pero may kakaiba sa tono ni Ernesto. Hindi galit at hindi rin aligaga, kundi iyong uri ng pagiging kalmado na pinaghirapan. Parang matagal na niyang inensayo ang sagot sa tanong, na hindi pa naman talaga itinatanong ng buo. Sa hapunan, lumapit si tatay mula sa kuwarto, mabagal ang lakad, dala ang dati niyang katahimikan na nitong mga huling taon ay naging mas mabigat kaysa dati. Hindi siya may sakit sa paraang gustong ikwento ng mga kapitbahay, tumanda lang siyang unti-unti, at kasabay ng pagtanda niya ang pagbawas ng gusto niyang salitain.
Kumain siya ng tahimik, ngunit 2 beses nagtanong kung nasaan ang blue folder niya. Sa unang pagkakataon, si nanay ang sumagot, nandoon lang, huwag mong isipin. Sa ikalawa, si Ernesto, ako na ang nag-ayos tay. Kalat lang kasi sa mesa. May 1 segundo na umangat ang tingin ni tatay kay Ernesto, tapos bumaba ulit sa plato. Doon naramdaman ni Lira ang unang totoong pagkiskis ng kaba, maliit lang ngunit malinaw. Hindi dahil sa folder mismo. Maraming papeles si tatay na walang kahulugan sa iba, resibo ng patubig, lumang tax declaration, sulat ng kooperatiba, mga xerox ng titulo na pinaglumaan na. Pero ang paraan ng pagtugon sa tanong niya ay may amoy ng bagay na masyadong hinawakan. Nang maghuhugas na sila ng pinggan, sinabayan ni Lira si nanay sa lababo. Mula sa sala ay rinig ang boses ni na Joel at Ernesto, hindi nagtataas ng tinig pero may mga pagitan sa usapan na parang may tinutuklap na manipis na kalawang. Ma, mahina niyang sabi, may inaayos bang papeles si kuya? Ano na naman yan? Nagtatanong lang ako. Natural, may papeles, bahay ito, lupa ito, hindi pwedeng basta na lang nakatambak ang mga dokumento. Pero bakit parang, hindi niya tinapos? Hindi dahil wala siyang salita kundi dahil inangat ni nanay ang mukha, at ang nakita niya roon ay hindi pagtatanggol kay Ernesto kundi pagod, iyong pagod na matagal nang natutong pumili ng mas kaya niyang dalhin. Lira, sabi ni nanay, marahang hinuhugasan ang plato na para bang mas mahalaga ang bula kaysa sa pag-uusap nila, huwag kang magsimula nang wala pa naman. Hindi niya alam kung alin ang mas tumatak sa kanya, ang huwag kang magsimula o ang wala pa naman. Dahil sa pamilya nila, ang mga bagay na wala pa naman ay madalas matagal nang nandoon. Kinabukasan, hindi sana siya aalis ng kwarto ng maaga. Balak niyang matulog pa dahil maingay sa gabi ang mga aso sa kapitbahay at maikli ang biyahe niya kahapon. Ngunit nagising siya sa tunog ng boses ni tatay sa sala, mas malakas kaysa karaniwan, at sa isa pang boses na hindi niya agad nakilala. Paglabas niya, naroroon ang kapitan ng barangay na si Mang Celso, may hawak na ballpen at isang stapled na set ng papeles. Nasa mesa si Ernesto, nakasandig at nakatiklop ang mga daliri na parang nasa pagpupulong. Si nanay ay nakaupo sa gilid, hindi nakikitingin pero malinaw na nakikinig. Si Joel ay wala roon. Ay, gising ka na, sabi ni Ernesto, mabilis ngunit hindi mainit, may pinapapirma lang kami kay Tay. Authorization lang para sa pagpapasukat sa likod. Pagpapasukat, ulit ni Lira bago niya mapigilan ang sarili. Oo, para maayos na yung hati-hati ng tax at hindi na mahirap pagdating ng panahon. Sagot ni Ernesto, ngayon ay nakatingin na sa kanya ng diretsyo. Lalo lang magulo kapag wala tayong ayos sa boundaries. Ang kapitan ay ngumiti ng pilit na ngumiting pangkapitbahay, iyong hindi alam kung dapat bang maging kumpiyansa o magkunwaring wala lang ang tensyon. Praktikal lang naman, hija. Para malinaw. Mula sa upuang kahoy, hawak ni tatay ang salamin niya ngunit hindi suot. Nakatingin siya sa dokumento na para bang ang mismong mga letra ang bumubulong sa kanya sa wikang matagal na niyang hindi mapagkakatiwalaan. Basa mo nga uli, sabi niya, hindi malinaw kung kanino. Kinuha ni Ernesto ang papel at nagsimulang magpaliwanag. Ang tono niya ay mahinahon, halos malambing, at marunong sa mga salitang legal kaysa sa inaasahan ni Lira. Pagpapasukat, compliance, pag-aayos ng records, hindi bentahan, hindi paglilipat, hindi anuman na kailangang ipangamba. Habang nakikinig, may bahagi kay Lira na gustong mapahiya sa sarili niyang pagdududa. Baka nga praktikal lang ito. Baka sa dami ng taon na walang maayos na pag-uusap tungkol sa lupa, kapag may kumikilos na sa wakas ay parang kasalanan pang isipin na may nakatagong pakay. Ngunit may isa pang bahagi sa kanya na ayaw tumahimik, lalo na nang mapansing hindi man lang binigyan ng kopya si tatay para hawakan ng mas matagal, at nang tanungin niya kung nasaan si Joel, sagot lang ni Ernesto, may pasada. Bakit hindi hintayin? Hindi naman kailangan ang lahat para rito. Napakatahimik ng sumunod na ilang segundo. Si nanay ang unang kumilos, tumayo para kumuha raw ng kape kay Mang Celso. Isang kilos iyon ng pag-alis sa gitna ng bagay na alam niyang hindi niya mapipigilan. Patingin nga, sabi ni Lira, inilahad ang kamay. Hindi agad iniabot ni Ernesto ang papel. Isang kisap mata lang iyon, pero sapat para maramdaman niyang may bagay na humigpit sa loob niya. Nang tuluyan niya itong makuha, mabilis niyang binasa. Hindi naman siya abogado, pero sanay siya sa mga formularyo, sa mga salitang madalas gamitin para magmukhang maliit ang malaki. Authorization nga, ngunit may pariralang for purposes of subdivision, processing, transfer, and other related acts na nakasinggit sa gitna na parang walang bigat. Ano to?
Tanong niya, nakatingin pa rin sa papel. Standard wording lang. May transfer. Related acts, sabi nga. Hindi ibig sabihing ililipat na, pero pwedeng gamitin sa ganun. Lahat naman ng dokumento pwedeng gamitin sa iba't ibang proseso, depende sa susunod na hakbang. Hindi nagtalo si Lira agad. Mas nakakatakot iyon kaysa kung sumigaw si Ernesto. Dahil kapwa nila alam na hindi siya sinasagot, inaayos lang ang tunog ng hindi pagsagot. Tumingin siya kay tatay. Tay, naipaliwanag ba ng maayos sa'yo? Nilingon siya ni tatay, at sa mukha nito ay may halong pagkainis at pagkapahiya, parang bata na pinaghihinala ang hindi marunong magbasa. Marunong pa ako, sabi nito ng mahina, napaatras si Lira sa sariling pakiwari niya na nakasakit siya. Minsan ganoon si tatay, mas nasasaktan sa anyo ng pag-aalala, kaysa sa bagay na dapat talaga niyang ipag-alala. Alam niya iyon. Alam din niya na si Ernesto ay marunong pumasok sa siwang na iyon. Hindi palagi sa masamang paraan, kundi sa paraang bunga na rin marahil ng pagiging panganay siya ang laging gumagawa kapag ang iba ay nagdadalawang isip. Hindi ko sinasabing hindi, sagot ni Lira. Ang akin lang, baka pwedeng basahin muna ng mas maigi. O ipatingin sa iba. Sa iba na naman. Singit ni Ernesto, at doon unang nagkaroon ng bahagyang gilid ang tinig niya. Kung sa bawat papel dito hahanap tayo ng ibang opinyon, walang mangyayari. Mas mabuti ng mabagal kaysa mali. Mali para kanino? Bumigat ang hangin sa sala. Hindi iyon sigawan, pero mas mahirap takasan dahil bawat salita ay kailangang timbangin. Sa tabi nila, tahimik si Mang Celso, pinipisil ang ballpen na para bang sanay simpleng witness lang siya sa isang simpleng pirmahan at hindi saksi sa lumang ugat ng pamilya. Hindi ko sinasabing may mali ka, sabi ni Lira. Hindi ka lang pwedeng umasta na wala nang dapat malaman ang iba. Anong iba? Kailan ba naging interesado ang iba? Nang butas-butas ang bubong, nasaan ang iba? Nang hinabol tayo sa amilyar, sino ang pumunta sa munisipyo, nang kailangang tubusin yung parte sa likod, para hindi mapasama sa kaso ng pinsan ni nanay, sino ang naglabas? Hindi iyon bagong usapan. Iyon ang uri ng talaan na laging nasa tabi ng pangalan ni Ernesto, kahit walang nagsusulat. Ang bawat ambag ay nagiging argumento pagkaraan ng ilang taon, at ang bawat hindi na ibigay ng iba ay nagiging pagkukulang na hindi mo na mababawi. Ramdam iyon ni Lira sa mukha niya. Ang mabilis na init ng hiya, dahil totoo naman ang ilang sinabi ni Ernesto, hindi siya naroroon noong mga panahong iyon. Nagpapadala lang siya kapag kaya, at madalas kulang, at palaging may paliwanag. Pero hindi rin dahil totoo ang ilan ay ibig sabihin pwede nang lampasan ang iba. Kaya ba kailangan wala ng ibang makakita ng papel? Walang nagsabing bawal. Hindi mo nga agad inabot. Napakurap si Ernesto. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil tama iyon sa paraang napakaliit para sana pagtalunan, pero kapag pinatagal ay lalong lumalaki. Muling nagsalita si tatay bago pa mas humaba. Huwag na ngayon. Pagkasabi niya noon ay ibinaba niya ang salamin sa mesa. Ayoko muna. Hindi malinaw kung ang tinutukoy niya ay ang pirma, ang pagtatalo, o ang buong umaga. Ngunit sapat iyon para magtiklop si Mang Celso ng magaang na pag-unawa at sabihin na babalik na lang siya sa ibang araw. Iniligpit ni Ernesto ang papel ng maingat, ngunit hindi niya muling ipinakita kay Lira. Nang makaalis ang kapitan at bumalik si nanay na dala ang kape na hindi na naabutan ng bisita, saka lang tila muling gumalaw ang buong bahay, ngunit hindi ito bumalik sa dati. Hindi gaya ng mga pamilyang sanay sa lantaran, ang sa kanila ay mas lumulubog pagkaraan ng maliit na pangyayari. Sumikip ang kusina, naging maingay ang kutsara sa tasa. Si Joel, nang dumating malapit ng tanghali at marinig ang nangyari, ay unang tumawa ng alanganin. Aba, hindi ako hinintay, biro niya, ngunit walang sumabay. Nang malaman niya ang tungkol sa papeles, may mabilis na dilim na dumaan sa mukha niya. Anong subdivision? Tanong niya. Hindi naman sinabi sa akin. Kaya nga, sagot ni Lira, at iyon lang, ngunit sapat nang pumanig siya nang hindi hayagang nagsasalita ng laban kay Ernesto. Hindi gusto ni Lira ang pakiramdam na iyon. Hindi rin niya gusto si Joel bilang kakampi sa mga bagay na kailangang malinaw, dahil si Joel ay madalas umasa sa galit kapag kulang ang disiplina. Ngunit ang hindi kumampi ay parang pagsang-ayon. Tahimik si Ernesto sa tanghalian. Mas tahimik kaysa kayang tiisin ng iba. 2 beses siyang tumingin sa cellphone, 1 beses sumagot ng tawag mula sa hardware, at nang matapos kumain ay nagkulong sa kwarto ni nanay at tatay na para bang karapatan niya ang pumasok doon sa oras na gusto niya. Si nanay, sa halip na sumunod o magtanong, ay nagwalis sa bakuran ng paulit-ulit, kahit halos walang dahong nalalaglag. Ma, sabi ni Lira habang pinupunasan ang mesa,
Alam mo ba talaga kung anong papel yun? Huminto si nanay, bahagya lamang. May inaayos lang, anong inaayos? Bahala na kayo ng kuya mo, lahat na lang bahala na. Nalingon siya ni nanay, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya kahapon, ay nakita ni Lira ang bahid ng inis. Hindi malakas, hindi marahas, ngunit masakit dahil galing sa pagkapuno at hindi sa pag-uumpisa. Madali kasing magsalita kapag dumarating ka lang, tumama iyon ng mas malalim kaysa gusto niyang aminin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaktan o mahiya, pareho marahil. Hindi ko naman sinasabing wala akong pagkukulang, sabi niya, pero hindi ibig sabihin noon, basta na lang. Basta na lang, ulit ni nanay. Lahat dito may pinanggagalingan, hindi lang ikaw ang marunong matakot. Hindi na sumagot si Lira. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihing hindi naman takot lang ito, kundi pakiramdam na may pinapaikot na usapan sa paligid nila na sila ring dapat kasama. Pero nakita niya ang likod ni nanay, ang baluktot ng kaunti sa gawing balikat, at inisip niyang baka may mga pagod na hindi nagmumukhang desisyon mula sa labas. Nang hapon ding iyon, lumabas siya para bumili ng yelo sa tindahan sa kanto, partly dahil kailangan sa bahay, partly dahil gusto niyang makalayo. Sa tapat ng waiting shed ay nasalubong niya si Tita Mercy, kapatid ni tatay, na lagi nang may balitang hindi naman sinasadya pero palaging sakto sa oras na hindi mo kailangan. Nandyan ka pala, sabi nito. Buti umuwi ka. Naku, kung hindi ka pa dumalaw, malamang tapos na yang sa likod. Ano pong sa likod? Nagtaas baba ng kilay si Tita Mercy. Hindi mo alam, akala ko kaya ka pinauwi. Ganoong magsalita si Tita Mercy. Laging parang may kulang na dalawang pangungusap na siya lang ang may hawak. May nagpapatanong kasi noong isang linggo sa akin, kung magbebenta raw ba kuya mo ng bahagi ng lote. Sabi ko, bakit sa akin tinatanong? Buhay pa naman kapatid ko. Hindi sumagot agad si Lira, ramdam niya ang unti-unting pag-ipit ng dibdib niya, hindi pa lubos na galit kundi mabilis na pagkalkula ng mga posibleng hindi totoo at ng mga posibleng totoo na mas masama. Sino pong nagtatanong? Broker yata. Hindi ko nakilala, baka naman chismis lang, pero alam mo naman dito, walang usok kung walang, hindi na tinapos ni Tita Mercy dahil may tumawag sa kanya mula sa kabilang bahay. Pag-uwi ni Lira, hindi na niya nagawang kumilos na parang pareho pa rin ang bahay. Nakita niya si Ernesto sa may likod, kausap ang dalawang lalaking hindi niya kilala, naka-long sleeves at may dalang rolyo ng metro. Hindi na niya hinintay ang paliwanag. Lumapit siya ng tuloy-tuloy. At lahat ng dati niyang planong magtanong ng mahinahon ay napalitan ng tuwirang. Sino sila? Lumingon si Ernesto, at sa mukha niya ay lumitaw ang pagod na kanina pa marahil niya nilulunok. Surveyors, bakit nandito? Dahil may magpapasukat. Kailan na pagdesisyonan yan? Kanina pa nga pinag-uusapan. Pinag-uusapan o ipinipilit. Napabuntong hininga ang isa sa dalawang lalaki at lumayo ng bahagya, marunong umiwas sa alitan ng pamilya. Si Ernesto ay hindi sumagot agad. Tumingin muna siya sa mga markang puti sa lupa, sa lumang santol sa gilid, sa bahagi ng bakod na bagong palit ang isang poste. Saka siya nagsalita, hindi pa sigaw ngunit hindi na rin nagpapanggap na magaan. Hindi ko ibebenta ang buong lupa. Ang sabi ko ba buong lupa, iyan ang gusto mong palabasin. Ang gusto kong malaman, bakit may broker na nagtatanong sa iba? Bakit may transfer sa papeles? Bakit laging may kilos bago may paliwanag? Napahawak si Ernesto sa baywang niya. Dahil kung hihintayin ko pa kayong lahat bago may gawin, wala tayong matatapos, hindi kami kayong lahat, pamilya mo kami. Oo nga, pamilya. Pero kapag singilan ng oras, pagod, aberya, gastos biglang hindi na. Napakagat si Lira sa loob ng pisngi, ayaw niyang humantong sa puntong pagbibilangan na naman sila ng utang na loob, ngunit naroon na sila. Kung may utang kami sayo, hindi ibig sabihin sayo na ang pasya, hindi ko sinabing sa akin. Pero ganoon ang galaw mo. Nasa gilid lang si Joel noon, kararating lang yata mula sa tindahan, at ang pagkakasalalay niya sa poste ay may hitsura ng taong handang sumausaw, kapag may mapapala, umatras kapag puro usok. Kuya, ano ba talaga? Tanong niya. May ibebenta ka bang parte? Hindi ko kailangang mag-report sa inyo sa bawat kausap ko. Kailangan mo, sabi ni Lira, at mas tahimik iyon kaysa sa nauna, kaya mas mabigat. Lalo na kung lupa ni Natay at Ma. Doon siya tiningnan ni Ernesto ng buo. At may kung anong bumuka sa pagitan nilang magkapatid hindi bago, pero ngayon lang nagkaroon ng pangalan sa loob ni Lira. Hindi ito simpleng tampuhan sa ambag o desisyon. Ito ang uri ng lamat na nabubuo kapag ang isang tao ay matagal nang kumikilos na tagapangalaga at unti-unting naniniwala na ang pag-aalaga
ay katumbas ng karapatang pumili para sa lahat. Alam mo ba kung sino ang nagbayad sa utang na naiwan ni Tay noong nasunugan ang bodega? Tanong ni Ernesto. Alam ko. Alam mo ba kung kanino nakasangla noon ang likod? Oo. Alam mo ba kung ilang ulit kong inayos yan para hindi tayo mawalan? Alam ko rin. Eh di alam mo rin na kung hindi ako kumilos noon, wala ka nang babalikan ngayon. Totoo iyon. At dahil totoo, mas masakit, pero may bahagi sa katotohanan na gustong umabot lampas sa nararapat. Narinig niya ang sarili niyang sumagot bago pa niya mapili ang pinakamagandang salita. Ang pagligtas sa isang bagay ay hindi katumbas ng pag-angkin dito. Tahimik ang paligid pagkatapos noon, maliban sa huni ng isang tricycle sa kalye at sa mahinang kalabog ng yero sa bodega. Ang isa sa surveyor ay nagkunwaring may tinitingnan sa metro. Si Joel ay umubo, pero walang sinabi. Pagkatapos ay dumating si nanay mula sa kusina at iyon ang mas nakabigla kay Lyra. Dahil sa halip na tanungin kung ano ang nangyayari, tumingin ito sa mga guhit sa lupa at marahang sinabi. Tapusin na lang ninyo kung pagsukat lang. Napalingon si Lyra. Ma? Hindi siya tiningnan ni nanay. Pagsukat lang naman. Pero para saan? Ngayon siya nilingon ni nanay, at naroon ang kakaibang halo ng pagkahiya at pagtigas. Hindi ba pwedeng ayusin ang mga bagay habang maaga pa? Ayusin para kanino? Para sa inyong lahat. Iyon sana ang puntong lalambot si Lyra kung mas maingat ang pagkakasabi. Ngunit hindi dahil mali ang mismong pangungusap kundi dahil sa paraan ng pagkapwesto nito, na parang ang sinumang may pagdududa ay laban sa kaayusan. Hindi siya sumagot agad, pakiramdam niya ay may biglang lumayo sa kanya sa bakuran hindi lang si Ernesto, kundi si nanay din. Hindi dahil kakampi ito, kundi dahil may pinili itong mas mababa sa bangayan, ang pagpayag muna. Sa ibang pamilya, maaring maliit lang iyon, sa kanila, iyon ang mismong paraan ng pagdedesisyon. Ang pinakamatiisin ang siyang sumusuko ng espasyo. Hindi na niya pinigil ang sarili. Kung para sa aming lahat, bakit parang kami ang huling makaalam? Dahil alam ko na kayo rin ang unang mag-aaway, sabi ni nanay. Pagkasabi niya noon ay tila siya mismo ang nagulat, hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil lumabas na. May namuong katahimikan na hindi na kayang pag-aanin. Sa huli, hindi natuloy ang pagsukat ng araw na iyon. Hindi dahil napigilan nila ng malinaw, kundi dahil umalis ang mga surveyor na may paumanhin, at sabi babalik na lang kapag maayos na ang usapan ng pamilya. Ngunit walang naayos. Nang gabing iyon, hiwa-hiwalay silang kumain. Si tatay ay nagtanong na naman tungkol sa blue folder, at ngayon ay si nanay naman ang nagsabing, nasa cabinet lang. Pagkatapos kumain, pumasok si tatay sa kwarto na dala ang maliit niyang flashlight. Isang ugali niyang matagal na dahil hindi niya gusto ang ilaw sa loob kung naghahanap siya ng mga lumang papel. Ilang minuto lang, lumabas siya, mas mabagal kaysa karaniwan. Nasaan yung duplicate ng titulo? Tanong niya. Walang sumagot agad, nasa sala si Lyra. Si Joel ay nasa may pintuan, si Ernesto ay nagte-text. Nasa folder din, sabi ni Ernesto nang hindi tumitingin. Wala, sabi ni tatay. Iyon lang. Wala. Hindi malakas, hindi naghahamon. Ngunit sapat para magsabay-sabay magtaas ng tingin ang lahat. Baka nailipat lang, sabi ni nanay, mabilis. Baka sa ilalim, alam ko ang ilalim, sagot ni tatay. Hindi pa rin siya galit at marahil iyon ang lalong nagpasikip sa hangin. Nandoon yon. Tumayo si Lyra. Tingnan natin. Sumunod si Joel na parang ngayon lang nagkaroon ng ganap na dahilan para makialam. Sa kwarto ni nanay at tatay, binuksan nila ang steel cabinet. Naroon ang mga tax receipt, lumang Xerox, deed of donation ng isang malayong kamag-anak, school records, certificate of marriage ni nanay at tatay, pati ilang sobre ng resibo ng ospital, mula pa sa panganganak ni Joel. Pero ang hinahanap nilang papel ang kopya ng titulo sa bahay, at lote ay wala, baka kinuha mo. Sabi ni Joel kay Ernesto mula sa likod, mabilis at halos may pananabik, syempre kinuha ko. Sino pa? Ako ang nag-aayos, hindi ba? Sagot ni Ernesto, ngunit ngayon ay nakita ni Lyra ang unang tunay na lamat sa pagiging kampante niya. Saan mo dinala? Safe. Pinapotocopy ko. Bakit hindi sinabi? Kailangan bang i-anunsyo lahat? Oo, sabi ni tatay mula sa pintuan. Iyon ang unang beses ng gabing iyon na tumaas ng kaunti ang boses niya. Hindi malakas, pero may dating ama sa bahay na matagal nang nagparaya. Kapag titulo, oo. Tumitig si Ernesto sa ama nila, at sa isang iglap ay tila lumiit siya, hindi sa laki kundi sa pagkakalagay ng katawan, gaya ng isang batang nahuli sa bagay na hindi niya inaakalang ipapaliwanag pa. Ngunit hindi rin siya umurong, hindi ko naman iwawala. Hindi iyon ang tanong, sabi ni tatay.
bakit hindi mo sinabi? Walang sumagot ng ilang segundo. Sa gilid ng paningin ni Lyra, nakita niya si nanay. Hawak ang dulo ng pinto na para bang kailangan niyang may sandigan, kahit nakatayo naman siya ng maayos. Doon naisip ni Lyra na baka ito ang mas malalim kaysa sa papeles, ang unti-unting pagkawala ng karapatan ng mga magulang nila sa sariling bahay habang buhay pa sila, hindi dahil inagaw ng biglaan, kundi dahil kusang iniaabot sa taong marunong gumawa. Dahil, sabi ni Ernesto sa wakas, mababa ang boses, kung hindi ko kikilos, mauulit lang ang dati. Maghihintay tayo, magdududa. May makakasingit na naman na iba, tapos saka kayo magsisihan. Ibang usapan ang pagkilos sa pagtatago, sagot ni Lyra. At ibang usapan ang pagtatago sa pagnanakaw, singit ni Joel. Hoy, sabat ni nanay, agad, ngunit huli na. Tumama na ang salita sa dingding, sa kabinet, sa mga lumang resibo, sa mukha ni Ernesto na biglang naging maputla sa paraang hindi dahil sa hiyalang kundi sa insultong alam niyang matagal nang naghihintay mabuo sa isip ng isa man sa kanila. Sabihin mo ulit, marahang sabi niya kay Joel. Ngunit si Joel, kapag nakabato na, ay mas matapang kaysa marunong. Anong gusto mong marinig? Tago ka ng tago ng papeles, may broker, may surveyor, tapos gusto mo maniwala kaming para sa lahat. Suminggit si Lyra bago pa tuluyang sumiklab. Wala pang nagsasabing ganon. Ang gusto lang, pero iyan ang iniisip ninyo. Tumingin si Ernesto kay Lyra ngayon, hindi na kay Joel. Kahit ikaw. Hindi agad nakasagot si Lyra. Dahil kahit ayaw niyang hayagang aminin, may bahagi nga sa kanya na nakarating na roon. At ang mas masakit, hindi siya sigurado kung siya ba'y nagmamadali dahil totoo ang kutob niya, o dahil matagal na rin siyang may galit sa paraan ng pagkakahawak ni Ernesto sa pamilyang ito. Ang pagiging panganay nito ay laging may dalawang mukha, utang at banta. Marami itong nailigtas. Marami rin itong nasanay na hindi pinag-uusapan. Ang iniisip ko, sabi niya sa dulo, pinipiling dahan-dahan ang mga salita, ay may karapatan kaming malaman bago ka magpasya sa bagay na hindi lang sayo. At ang iniisip ko, sagot ni Ernesto, ay pagod na akong kumilos na parang bisita rin ako sa bagay na ako ang sumalo ng paulit-ulit. Umiling si tatay, hindi sa pagtanggi kundi sa pagkabigong, hindi niya naituwid sa loob ng maraming taon ang paraan ng pagtingin ng mga anak niya sa bahay na ito. Para sa isa, pamana, para sa isa, responsibilidad, para sa isa pa, maaaring natitirang ebidensya na may bahagi pa rin siya sa pamilyang palagi niyang iniiwan at binabalikan. Ibalik mo ang titulo, sabi niya, bukas. Tay, bukas. Napahigpit ang panga ni Ernesto. Tumango siya sa wakas, ngunit ang tango ay hindi pagsang-ayon kundi pansamantalang pag-atras. Kilala iyon ni Lyra. Iyon ang uri ng pagpayag na naghahanap ng tamang oras para bumalik. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog agad. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni nanay at tatay. Hindi malinaw ang mga salita ngunit sapat ang himig para maintindihang hindi sila magkasundo sa paraan ng pagkilos, kahit marahil pareho silang pagod na sa mismong paksa. May isang sandali ring narinig niya ang gate na bumukas at sumara marahil si Ernesto. Lumabas o umuwi mula sa tindahan, hindi niya alam. Sa dilim, iniisip niya ang lote sa likod, ang puno ng santol na inakyatan nila dati, ang lumang bodega na amoy semento at lumang kahon, ang bahagi ng bakod na laging binabaha. Iniisip din niya kung bakit ganoon kalinaw sa kanya ang posibleng pagkawala ng lupa, gayong noon ay hindi naman siya aktibong humihingi ng parte. Marahil dahil ang isang bagay ay nagkakaroon ng ibang anyo kapag naramdaman mong maaaring tanggalin sa iyo, nang hindi ka man lang kinausap, hindi iyon kasakiman, sabi niya sa sarili. Hindi rin simpleng prinsipyo, may halo iyong takot na baka sa huli. Ang alaala lang ang maiwan sa iyo, at pati iyon ay may ibang magsasabing mas malaki ang ambag nila rito. Kinaumagahan, maaga siyang nagising sa tunog ng gate at sa boses ni Ernesto sa labas, may kausap sa telepono, mahina ngunit mabilis. Nang sumilip siya mula sa bintana, nakita niyang may iniabot itong sobre sa isang lalaking nakamotor, na hindi niya kilala, hindi niya narinig ang usapan. Hindi rin niya nakita ang laman ng sobre, ngunit may uri ng katiyakan na sumiksik sa dibdib niya. Hindi pa ebidensya, hindi pa katotohanan, ngunit sapat para baguhin ang timpla ng umaga. Hindi siya lumabas agad. Ilang segundo pa siyang nakatayo roon, hawak ang kurtina, nakatingin sa likod ni Ernesto, habang pumapasok itong muli sa gate na parang wala namang kailangang ipaliwanag. Sa loob ng bahay, nagsisimula ng magkape si nanay. Si tatay ay nakaupo sa lumang silya sa sala, wala ang salamin,
nakatingin sa bakanteng bahagi ng dingding kung saan dating nakasabit ang retrato nilang magkakapatid. Doon muling bumalik sa isip ni Lyra ang bagong pako sa lumang bahay, maliit na palatandaan ng bagay na naalis na at hindi basta naibalik sa dati. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, naisip niyang maaaring hindi ito basta usapan ng lupa o titulo o kung sinong mas malaki ang ambag. Maaring ito ang simula ng tahimik na paghahati-hati ng isang bagay na mas mahirap sukatin kaysa lupa, kung sino ang may karapatang magsalita para sa pamilyang ito, at kung sino ang unti-unting matutuklasang wala na palang hawak kahit sa sariling pangalan. Pangalan. Iyon ang salitang nanatili sa isip ni Lyra habang pinapanood niya mula sa bintana ang alikabok na iniwan ng motor sa labas ng gate, na para bang may sapat iyong bigat para tabunan ang lahat ng pag-aalinlangan niya kung magkamali man siya ng iniisip. Hindi siya agad kumilos. Sa loob ng bahay, may tunog ng kutsarita na humahampas sa gilid ng tasa. Si Nanay marahil, hinalo ang kape ng mas matagal kaysa kinakailangan. Sa sala naman ay ang bahagyang pag-ubo ni Tatay. Iyong paalala na gising na ang umaga, kahit may mga bagay na mas gugustuhin mong manatili munang hindi nangyayari. Nang pumasok si Ernesto, hindi siya tumingin sa bintana. Dumiretso ito sa kusina at nagtanong kay nanay kung may pandesal pa. Karaniwan ang tanong, halos nakaiinis sa normalidad, at marahil iyon ang unang nagtulak kay Lyra na umurong ng kalahating hakbang mula sa gusto niyang paniwalaan. Posible namang pera lang para sa supplier ang nasa sobre. Posible ring listahan ng bayad, resibo, anumang hindi niya dapat lagyan agad ng masamang kahulugan. Ngunit ang problema sa mga bagay na posibleng ordinaryo ay kapag masyado ng maraming maliliit na lihim sa paligid ng mga ito, hindi na sila nakukumbinsing manatiling ordinaryo. Lumabas siya sa kwarto nang hindi minamadali ang lakad, at sa oras na iyon ay nakapwesto na si Ernesto sa mesa. Pinupunit ang pandesal at ibinababad sa kape, na parang kagabi ay wala namang kahulugang tumigas sa pagitan nilang magkakapatid. Si Joel ay tulog pa sa papag sa may sala, nakatagilid at nakabuka ang bibig. Ngunit alam ni Lyra na mababaw ang tulog nito tuwing may gusot sa bahay. Mamaya lang, babangon din iyon na parang mula pa kagabi ay gising na gising ang loob. Maaga ka pala, sabi ni Lyra, na upo sa kabilang gilid ng mesa, hindi siya nakatingin kay Ernesto ng direkta. May kausap ka sa labas, tauhan ni Noel, sagot ni Ernesto. Tumutukoy sa may-ari ng hardware kung saan minsan siyang kumukuha ng materyales. May pinadala lang. Sa sobre. Tumingin si Ernesto sa kanya ngayon, saglit lang, bago muling bumaba ang mata sa tasa. Kailangan mo na bang malaman pati iyan? Hindi matalim ang tanong, ngunit may simpleng pagod na para bang siya pa ang hinihinga ng pasensya, sa dami ng gustong ipaliwanag ng iba. Dumaan si nanay sa likuran nila, may hawak na pinigang labada mula sa batya. Hindi ito nakisali. Si tatay ang nagligtas sa katahimikan, o marahil lalo itong pinatigas, nang magsabi mula sa sala nang hindi tumitingin sa kanila, babalik ba ngayon ang titulo? Hindi sumagot agad si Ernesto, naramdaman iyon ni Lyra sa paraan ng pagkipot ng mga daliri nito sa tasa. Mamaya, sabi nito sa wakas. Kukunin ko muna. Nasaan ba? Tanong ni Joel na biglang bumangon na para bang ang usapang iyon ang totoong alarm clock niya. Kinamot niya ang buhok niyang gusot at tumingin agad kay Ernesto. Sa opisina. Safe nga, hindi ba? Anong safe? Kaninong safe? Hindi sumagot si Ernesto. Bumuntong hininga si nanay sa may lababo. Umagang-umaga, kayo na naman. Ngunit walang bigat ng saway sa tinig niya. Mas mukha itong kahilingan na may mangyaring mas madali sa araw na ito kaysa sa kahapon. Hindi naman pwedeng mamaya lang lagi, sabi ni tatay. Ngayon ay direkta na siyang nakatingin kay Ernesto. Hindi galit ang mukha niya. Iyon ang mas mahirap. May natitirang pagkapit pa rin sa pag-aakalang mapapakiusapan ang anak na sanay nang magpasya bago magsalita. Marahil iyon din ang dahilan, kaya nitong mga nakaraang taon, bihirang sumigaw si tatay. Kapag ang tao ay matagal nang hindi sinusunod sa malalaki, unti-unti niyang tinatanggal ang sigaw sa maliliit. Ibabalik ko, sabi ni Ernesto. Hindi ko naman tatakbuhin. Hindi iyon ang tanong, naisip ni Lyra, at nakita niyang naisip din iyon ni tatay. Ngunit hindi na ito nagsalita. Sa halip ay tumayo siya, dahan-dahang isinuot ang tsinelas, at lumabas sa may likod upang silipin ang mga tanim na kangkong sa gilid ng poso. Napansin ni Lyra kung paano siya sinundan ng tingin ni nanay hindi sa pag-aalala, sa posibleng mabuwal ang matanda, kundi sa mas tahimik na pangamba na baka tuluyang mapahiya ang isa sa mga anak niya sa harap ng isa pang anak. Ganoon si nanay sa mga huling taon. Hindi na niya sinusubukang alamin kung sino ang tama sa pagitan ng mga anak niya.
Mas iniingatan niya kung sino ang mas madaling mabasag sa sandaling iyon. Nang mawala na si tatay sa likod, tumayo si Ernesto. Pupunta muna ako sa bayan, sabi niya. Bago magtanghali, andito na yon. Walang sumagot. Lumabas siya dala ang susi ng kotse, at iyong parehong kilos ng taong naniniwalang mas magaling siyang kumilos nang hindi pinapatagal sa salita ang lahat. Hindi siya pinigilan ni Lira, pero pagkatapos magsara ng gate, saka lang siya humarap kay nanay. Alam mo ba talaga kung nasaan? Kung sinabi niyang ibabalik, hindi iyon sagot, ano bang gusto mo sa akin? Nabitawan iyon ni nanay nang hindi sinasadya. Nakaharap siya sa lababo, ipinipiga ang pamunas, ngunit malinaw ang pagkasuya sa balikat niya, hindi siya nagtataas ng boses, hindi na kailangan. Lahat na lang sa akin ninyo itinatanong na para bang ako ang may hawak sa inyong lahat. Napatingin si Joel sa kanila, saka tahimik na tumayo at lumabas sa harap. Marahil dahil alam niyang may mga sagot si nanay, na hindi lalabas kapag may lalaking anak sa paligid, o marahil dahil mas komportable siyang maghintay sa magiging resulta ng usapan kaysa sa aktual na pakikinig dito. Hindi naman sa'yo lahat, sabi ni Lira ng marahan. Pero ikaw lang ang pwedeng magsabi kung gaano katagal na may ganito. Humarap si nanay, may tubig pa sa mga kamay niya. Matagal nang gustong ayusin ng kuya mo ang mga papeles. Ayusin o ilapit sa kanya. Ano ba ang tingin mo sa kapatid mo? Hindi agad nakasagot si Lira, dahil ang totoo, hindi rin niya lubos na alam. May mga panahon noong mas bata siya na si Ernesto ang pinakamadaling lapitan sa kanila, lalo kapag pera sa matrikula, o sundo sa terminal, o paghatid ng gamot kay nanay. Hindi ito maalaga sa salita, pero marunong gumawa. At sa mga pamilyang laging kapos, ang marunong gumawa ang kusang nagkakaroon ng espasyo na hindi na binibigyan ng pangalan. Ngunit may mga panahon ding napapansin niyang napakalaki ng katahimikan ni Ernesto sa mga bagay na dapat sana'y kinukonsulta. Hindi ito palasigaw. Hindi nang hihingi ng pahintulot, kumikilos lang, at pag nagtagumpay, nagpapasalamat ang lahat. Pag may nasaktan sa proseso, saka lang na pag-uusapan kung kailan pa nagsimula ang pagkakaiba ng pagkilos sa pag-angkin. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas, iyon nga ang problema. Tumingin sa kanya si nanay na parang may gustong sabihin. Pagkatapos ay pinili na naman ang mas maikling daan palabas. May dahilan ang kuya mo, may dahilan din ba kung bakit walang sinasabihan? Dahil kayo rin ang unang tututol, paano malalaman kung tama ang tinututulan namin kung hindi namin alam? Napaupo si nanay sa bangkong kahoy sa tabi ng kusina. Biglang nagmukhang pagod ang mukha nito, hindi sa dramatic na paraan kundi sa paraang maraming taon, nang pinipili ang mas kayang tiisin kaysa sa mas makatarungan. Lira, sabi nito, alam mo namang kapag usapang lupa, hindi iyan natatapos sa simpleng pag-uusap lang. Ang dami ninyong daladala laban sa isa't isa, ang dami ng naipong sumbat. Hindi ba lalo namang hindi matatapos kung may nagtatago? Napapikit si nanay. Hindi lahat ng hindi agad sinasabi ay pagtatago. Naalala ni Lira ang sobre sa umaga, ang blue folder, ang duplicate ng titulo na wala sa cabinet, ang mga surveyor sa likod, at ang broker na nabanggit ni Tita Mercy. Maaari sana siyang magbanggit ng isa-isa, ngunit sa biglang pag-upo ni nanay at sa paraan ng pagkakapahawak nito sa laylayan ng damit, may nakahadlang sa kanya. Hindi niya gustong gawin kay nanay ang ginagawa nilang lahat kay tatay, ang pilitin itong pumili ng salita bago pa ito handang magbitaw, sa halip ay nagtanong siya ng mas dahan-dahan. May pinapirma na ba si kuya noon pa? Umangat ang tingin ni nanay. Sa mukha nito ay may dumaan na mabilis na takot. Napakaliit ngunit sapat para maramdaman ni Lira na hindi siya mali sa pangamba niyang may mga bagay na nangyari bago pa ang umagang iyon kasama ang kapitan. Wala namang bentahan, sabi ni nanay. Hindi naman bentahan ang itinanong niya. Ngunit sa pamilya nila, may mga sagot na mas madaldal sa gusto nitong itago. Ma, sabi ni Lira, halos pabulong, anong meron? Nanatiling tahimik si nanay ng ilang segundo, saka huminga ng mahaba. Noong isang taon, sabi nito, may dinalang papel ang kuya mo. Para raw ma-update ang tax records, para mas madali kung sakaling may kailangang asikasuhin. Pinirmahan ni tatay. Hindi alam ni Lira kung ano ang unang mararamdaman, galit ba, panghihinayang, o ang nakakagulat na awa kay nanay, dahil parang mag-isa nitong dinala ang impormasyon sa loob ng isang taon, na para bang iyon ang pinakapraktikal na magagawa niya. Anong papel? Hindi ko na matandaan. Naalala mo. Hindi ko lang maintindihan lahat. Pero may kopya. Umiling si nanay. Nasa kuya mo raw. Napakagat si Lira sa labi. Hindi niya gustong magpakawala ng anumang salitang hindi niya na mababawi.
May kung anong lamig na gumapang mula batok pababa sa likod niya. 1 taon. Hindi pala ito nagsimula nitong linggo, ni nitong umaga. 1 taon nang may mga bagay na ipinapaandar si Ernesto na hindi man lang nila napangalanan. At sa loob ng 1 taon ding iyon, ilang beses ba siyang umuwi, kumain sa mesa ring ito, nagdala ng prutas o gamot, nakinig sa mga simpleng reklamo tungkol sa kuryente at ulan at presyo ng bigas, nang hindi man lang nalalaman na may ibang usapan na umuusad sa ilalim ng lahat. Bakit hindi mo sinabi? Hindi iyon akusasyon, gaya ng inaasahan niya sa sarili. Mas tunog sugat iyon. Dahil wala namang nangyari, sagot ni nanay, at naroon ang buong lohika ng pagtitiis. At dahil akala ko maayos lang. Iyon ang pinakamasakit marinig mula sa isang ina. Ang pag-asa na ang pagiging tahimik niya ay anyo ng pag-aayos. Hindi na sumagot si Lira, lumabas siya sa bakuran, at doon lang napansin na basa pa ang semento sa may isang poste ng bakod. Lumang poste iyon na tinanggal kahapon. Sa bagong kabit, may guhit ng chalk na manipis, parang markang iniwan ng surveyor bago umalis. Umupo siya sa mababang bangko sa lilim ng santol, at pinanood si Joel sa tapat ng gate, nakatayo at may hawak na sigarilyong hindi naman niya sinisindihan. Anong sabi ni Ma? Tanong nito nang hindi lumalapit. May pinapirma raw si Kuya noon pang nakaraang taon. Sumipol si Joel, mahina at walang tuwa. Aba. Ngunit matapos ang isang saglit, umupo rin siya sa kabilang dulo ng bangko, at tinitigan ang lupa. Hindi ko naman sinasabing gusto ko ng gulo, sabi niya. Pero alam mo naman yan, kapag may papel, hindi iyan para sa wala. Hindi sumagot si Lira agad. Alam niya ang kahinaan ni Joel. Mas mabilis itong maniwala sa pinakamasamang bersyon ng isang bagay, dahil doon siya pinakamadaling magmukhang biktima. Ngunit ngayong umaga, hindi rin niya masisi. Huwag ka munang magbibitaw ng kung ano-ano, sabi niya, lalo lang gugulo. Hindi ba magulo na? Ibang usapan ang magulo sa wasak. Napatingin si Joel sa kanya. Takot ka? Naisip ni Lira na madaling sagutin ng oo. Ngunit hindi iyon sapat. Hindi lang sa lupa, sabi niya. Parang may mali na sa kung paano tayo nag-uusap dito. Matagal na siguro, ngayon lang halata. Tinapik-tapik ni Joel ang hindi pa sinding sigarilyo sa hita niya. Matagal na talaga. Hindi mo lang nakikita kasi wala ka rito. Matalim sana iyon kung galing kay Ernesto, ngunit kay Joel, mas tunog pag-amin kaysa paninisi, napatingin si Lira sa kapatid niya. Sa unang pagkakataon mula kahapon, nakita niya rito hindi lang ang lalaking mahilig umiwas sa responsibilidad, kundi ang anak ding nanatili sa bahay na ito, ng sapat katagal, para masanay sa mga mumunting paglihis ng sentro ng kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Na matagal nang si Kuya ang kinakausap ng mga tao, kapag may kailangang pirma, permit, bayad, settlement, ano-ano, kahit si Tay, sanay na ring ikaw na bahala. Noong una okay lang. Kasi siya naman talaga ang mas may alam. Pero kalaunan, hindi niya tinapos. Hindi na kailangan. Dahil alam na ni Lira ang dulo, kalaunan. Ang may alam ang nagiging may hawak, bago pa sila makapagdagdag ng salita, may tumawag mula sa gate. Si Tita Mercy, may dalang maliit na lalagyan ng ginataang mais. Dumaan lang ako, sabi nito, ngunit ang mga ganitong tao ay bihirang dumaan lang. Pumasok siya nang hindi hinihintay ang paanyaya. Nasaan si kuya mo? Tanong agad kay Lira, lumabas. Umupo si Tita Mercy sa monoblock chair na para bang isa siyang nakatakdang bahagi ng eksena, baka mapadalaw mamaya si Attorney Salcedo. Bakit po? Tanong ni Lira bago pa mapigilan ang sarili. Nakita ko kasi sa bayan kahapon, tinanong ako kung nandoon pa raw ba ako malapit sa bahay ninyo. Wala naman akong sinabing marami, kahit kailan, hindi nawawala sa boses ni Tita Mercy ang paraan ng mga taong gustong maging mahalaga sa balita habang nagkukunwaring ayaw nila nito. Ngunit may isang pangalan sa sinabi niya na kumagat kaagad kay Lira. Kilala niya si Attorney Salcedo sa pangalan lang abogado sa bayan na minsang kumuha ng kaso ng kapitbahay tungkol sa hati-hating lupa ng magkakapatid. Hindi naman iyon kakaibang pangalan sa ganitong usapan. Pero sa dami ng pagkakataong pwedeng nagkataon lang, dumadami na ang kailangang palampasin ni Lira para manatiling mahinahon. Baka naman tungkol lang sa amilyar, sabi ni nanay mula sa kusina, lumabas sa sala na may pilit na ngiti. Ang dami mo namang iniisip, Ate Mercy. Oo nga naman. Sabi ni Tita Mercy, ngunit hindi siya kumbinsido at hindi rin sila. Ako lang naman, ayoko na kayong magulat. Naiwan ang pangungusap na iyon sa sala kahit pa nag-iba na siya ng usapan tungkol sa anak niyang nasa Cavite. Nang tuluyan na siyang umalis, pakiramdam ni Lira ay mas sumikip ang bahay, kahit dumagdag ang espasyo,
malapit ng tanghali nang bumalik si Ernesto. May dala siyang brown envelope at wala na ang karaniwang pagmamadaling kilos niya. Mas maingat siya ngayon, na para bang alam niyang lahat ng mata sa bahay ay nakapirmi sa galaw ng kamay niya. Ibinaba niya ang sobre sa mesa at inilabas ang isang malinaw na plastic envelope sa loob. Naroon nga ang duplicate ng titulo, nakatupi ng maayos, kasama ang ilang photocopy ng tax declaration at isang papel na may listahan ng arrears at penalty. Ayan, sabi niya, hindi na kailangang gawing krimen ang lahat. Lumapit si tatay mula sa sala at kinuha ang titulo. Hawak niya ito na parang hindi lang papel iyon kundi isang bagay na kailangang alalahanin muli ng mga kamay niya. Binuklat niya ang dokumento, sinilip ang mga pangalan, ang technical description, ang mga linyang matagal nang hindi niya binabasa ng buo. Tahimik lang si nanay, si Joel naman ay nakasandal sa dingding at pinipigil ang sarili na huwag agad magsalita ng masama dahil may aktual na ebidensyang naibalik na. Si Lyra ang unang nagtanong, ano yang iba pang papel? Listahan ng atraso sa amilyar. At estimate kung paano hahatiin kung sakaling isubdivide. Sakaling? Oo, sakaling. Kaya nga inaayos muna. Sino ang gumawa ng estimate? Ako ang nagpasuma. Saan? Sa munisipyo, saka sa assessor. Kasama si Tay. Napahinto si Ernesto ng saglit. Hindi sa lahat ng oras kailangan nandoon si Tay para sa inquiry. Iyon ay totoo sa isang antas. At iyon din ang nakakainis. Dahil lagi siyang may hawak na kalahating totoo na sapat para tumayo ang kilos niya nang hindi lubusang malinis. Patingin, sabi ni Lyra, ibinigay ni Ernesto ang listahan. Habang binabasa niya, napansin niyang hindi lang simpleng penalty ang nakalista, kundi may kalkulasyon sa posibleng sukat ng 4 na bahagi ng lupa, isang para sa mismong bahay, at 3 para sa likod na lote na may nakasulat pang retain access. Hodge sa Gillage. Hindi bentahan ang unang naisip niya ngayon. Mas tahimik at mas malalim ang sumunod na hinala na baka hindi ibenta ni Ernesto ang buong ari-arian. Ngunit maaring inaayos na niyang magkaroon ng malinaw na kontrol sa bahaging sa tingin niya ay sa kanya dapat mapunta, bago pa humabol ang iba sa pag-unawa. 4 na bahagi, tanong ni Joel, lumapit at sinilip ang papel sa kamay ni Lyra. Bakit 4? Para simple, sagot ni Ernesto. 3 kayong magkakapatid, tapos retained portion, para sa bahay ni Natay at Ma. Retained portion na kanino mapupunta kalaunan? Tanong ni Lyra. Siyempre sa heirs din, so bakit hindi na lang malinaw na hati agad? Tanong ni Joel. Dahil may bahay nga, edi isa sa atin ang lugi, hindi pa nga final. Pumasok sa usapan si tatay ngayon, hawak pa rin ang titulo. Sino ang nagsabing hahatiin na? Hindi malakas ang tanong, ngunit tahimik ang buong mesa pagkasabi niya. Umupo si Ernesto. Marahil iyon ang unang beses mula kahapon na nakita ni Lyra siyang walang handang sagot na agad mailalatag sa tono ng pagiging praktikal. Ako lang ang nagtanong-tanong, sabi niya, para alam ko options. Bakit? Dahil hindi naman pwedeng hintayin lang nating mabulok ang lahat, hindi nabubulok ang lupa sa paghihintay, sabi ni tatay. Mga tao ang nabubulok sa kakaisip na kanila na ang hindi pa naman. Hindi marunong sa dramatikong linya si tatay, kaya nang sabihin niya iyon, hindi ito tunog pelikula, tunog iyon ng matandang lalaking matagal nang may nakikitang hindi niya pinapangalanan dahil ayaw niyang maging totoo. Bumaba ang tingin ni Ernesto. Sa gilid, nakita ni Lyra si nanay na biglang naupo rin, na para bang ang bigat ng sinabi ni tatay ay hindi niya inaasahang kaya pa nitong sabihin. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Ernesto, at nang magsalita siya, wala nang depensa sa tono niya. May halong pagod at bahagyang hinanakit na mas luma kaysa sa usapan nila ngayon. Hindi ko iniisip na akin na, sabi niya, ang iniisip ko, pag wala na kayo, tayo rin ang magbabangayan. Mas malala pa, kaya inuunahan ko na. Inuungusan mo, sagot ni Joel, magkaiba yun. Tumahimik ka kung wala ka namang ambag. Bumilis ang paghigop ng hangin ni Joel sa ilong. Narinig iyon ni Lyra bago pa sumagot ang kapatid niya. Ay, ayan na naman. Kapag hindi sang-ayon sa'yo, walang ambag. May ambag ka ba? May karapatan ako. Karapatan sa ano? Sa ginastos ko. Hindi mo binili ang pagiging anak dito. Napapikit si Lyra. Alam niyang papunta na naman sila sa parehong bangin, kung saan lahat ng lumang sumbat ay gagawing sukatan ng kasalukuyang karapatan. Ngunit sa gitna noon, may isa pang mas tahimik na pagkataranta sa kanya. Hindi pa rin nila alam ang buong lawak ng nangyari nitong nakaraang taon. May pinirmahang papel si tatay. May inquiry sa subdivision. May surveyor. May broker na nagtanong. At ngayon ay may estimate ng 4 na hati. Hindi pa bentahan. Hindi pa paglilipat.
ngunit napakaraming paggalaw para sabihing simpleng nagtatanong-tanong lang. Ano yung pinirmahan last year? Tanong niya kay Ernesto, pinipilit ang boses na huwag manginig. Napatingin si Ernesto kay nanay, doon palang alam na ni Lyra na may kinalaman nga iyon. SPA lang, sabi ni Ernesto. Special power of attorney para makapag-request ako ng certified copies at makapag-asikaso ng tax papers. Nasaan ang kopya? Nasa akin. Bakit wala rito? Dahil ako nga ang gagamit. Para saan pa bukod sa certified copies at tax papers? Wala nga. Basahin natin. Parang wala kayong tiwala. Kailangan pa ba naming ipaliwanag iyan? Mas malamig ang tinig ni Lyra kaysa sa inaasahan niya sa sarili. Hindi siya sumigaw. Marahil iyon ang nagpagalit ng higit kay Ernesto. Tumayo ito, kinuha ang brown envelope, at mula roon ay naglabas ng isa pang tiklop na dokumento. Ibinagsak niya sa mesa, hindi malakas ngunit sapat para maramdaman ang pagkayamot. Ayan! Kinuha ni Lyra ang papel, si tatay ay lumapit. Si Joel ay sumiksik sa kabilang balikat niya, binasa niya ng dahan-dahan. Nakasaad ng binibigyan si Ernesto ng kapangyarihang kumuha ng certified true copies, mag-file at mag-follow up ng tax-related documents, at kumatawan sa ama niya sa mga tanggapan kaugnay ng administration, partition, negotiation, and other acts necessary to preserve and maximize the value of the property. Napatigil siya sa huling parirala. Preserve and maximize, negotiation, partition. Muli na namang mga salitang pwedeng maliit kung gugustuhin mong paliitin. Ito ang wala, tahen, standard wording, sagot ni Ernesto. Hindi mo na ba pagsasawaan yung standard wording? Hindi ko naman yan draft. Notaryo ang gumawa, pero pinirmahan mo, pinapirma mo, dahil kailangang may gumalaw. At bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil noon pa lang, ganyan na kayo, sabi ni Ernesto, at ngayon ay malinaw na ang inis sa boses niya. Hindi pa nga tapos ang isang pangungusap, masama na agad ang iniisip, dahil paano kami mag-iisip ng iba kung dumarating na lang ang lahat na tapos na. Hindi umimik si tatay, sa halip ay inabot niya ang dokumento mula sa kamay ni Lyra at muling binasa. Mas mabagal. Nakita ni Lyra ang pamumuti ng balat sa likod ng kamay niya habang hawak ang papel. Ito ba ang binasa mo sa akin noon? Tanong nito kay Ernesto. Tahimik si Ernesto. Iyon lang ang sagot. Ito ba? Ulit ni tatay, ngayon ay mas mababa ang boses. Ang sabi mo noon, para lang sa tax at certified copies. Kasama naman iyon. Kasama rin pala ang partition. Tay, template lang iyon, pero nandiyan. Parang may sumadsad sa loob ni Lyra. Hindi dahil sa malaking revelasyon sa totoo. Halos ito na rin ang inaasahan niyang masumpungan, kundi dahil sa payak na sakit ng makita ang mismong sandali, kung kailan hindi na maipagkakaila na may pinutol si Ernesto sa paliwanag niya sa ama nila noon. Hindi pa man pagnanakaw. Hindi pa man tahasang pag-angkin, ngunit may kinuha siyang karapatan sa pagpili kung aling bahagi ng katotohanan ang dapat malaman ng pinapapirmahan niya. Napaupo si tatay, dala ang papel, hindi siya sumigaw. Hindi rin niya binalibag ang dokumento. Tumingin lang siya sa lamesa sa paraang maraming matandang ama. Sa probinsya ang tumingin kapag biglang naramdaman na ang pagiging ama nila ay humina hindi dahil sa isang malaking pagtanggi, kundi dahil paulit-ulit silang piniling hindi istorbohin sa desisyon ng mga anak. Akala mo ba, sabi niya kay Ernesto, kapag hindi mo sinabi ng buo, hindi na iyon pagsisinungaling. Walang nakahandang depensa si Ernesto roon, o kung meron man, hindi niya agad maabot. Hindi kita niloloko, sabi niya pagkaraan, iniiwasan ko lang na mas malito ka. Ako ang may-ari ng lupa, sabi ni tatay. Kung malilito ako, karapatan ko iyon. Walang dramatikong luha o pagsabog. Ngunit ang tahimik na hiya sa mukha ni Ernesto ay mas mahirap pagmasdan, hindi dahil bigla itong naging masama sa paningin ni Lyra, mas komplikado iyon. May bahagi pa rin sa kanya na nakikitang marahil sa isip ni Ernesto. Ginagawa lang niya ang hindi kayang gawin ng iba ang umusad, magtanong, maghanda para sa gulong alam niyang darating. Ngunit may isa ring bahagi na ngayon lang lumilinaw, marahil matagal na ring ginagamit ni Ernesto ang darating na gulo bilang dahilan para angkinin ng mas maaga ang karapatang humawak. Anong gusto ninyong mangyari? Tanong nito, at ngayon ay sa lahat nakatingin. Wala nang gagalaw, wala nang magtatanong, hihintayin na lang natin kung kailan kayo handang pag-usapan. Kailan pa yun? Hindi iyan ang sinasabi namin, sabi ni Lyra. Ang sinasabi namin, hindi pwedeng ikaw lang. Bakit? Kapag kayo, okay. Kapag kami, sasabihin namin. Napatawa si Ernesto, maikli at walang saya, sasabihin. Kailan? Pagkatapos niyo ring magpirmahan sa likod. Tumingin siya ngayon kay Joel, at alam ni Lyra agad na may ibang sugat na bubuksan.
Akala mo hindi ko alam na ilang beses ka nang kinausap ni Auntie Mercy na kausapin ang taga-broker sa kabilang barangay. Nag-angat ng mukha si Joel, na mula hindi sa pagkakabisto lang, kundi sa kahihiyang may katotohanan ang akusasyon. Tsismis lang yun. Pero kinausap ka. Hindi ibig sabihing papayag ako. Pare-pareho lang kayo. Ang kaibahan lang, ako may ginagawa, kayo puro galit. Naramdaman ni Lira ang biglang pagikot ng usapan, maaari pala. Posibleng ang lahat sila ay may mga sandaling iniisip ang lupa bilang hinaharap na bahagi nila, kahit hindi laging inaamin, kahit sa sarili. Si Joel, sa sarili niyang padalos-dalos na paraan, siya, sa mas maingat ngunit hindi ganap na malinis na paraan, maging si nanay siguro, sa pagnanais na maisaayos bago sila mawala. Ang pinagkaiba lang ay si Ernesto ang may lakas ng loob, o kapal ng loob, na galawin ang papel, at dahil siya ang gumalaw, siya rin ang unang nabubuntunan ng takot ng lahat. Naisip iyon ni Lira at agad din niyang kinutya ang sarili. Hindi ibig sabihin na may takot ang lahat ay nababawasan ang pananagutan ni Ernesto. Ngunit hindi rin niya maitanggi na ang usapan ay mas marumi kaysa sa simpleng isang masamang kuya laban sa mga naagrabyadong kapatid. Tama na muna, sabi ni nanay, at ngayon lang siya tuluyang pumasok sa gitna, lalo kayong walang mararating. May mararating ba tayo dati kapag tumatahimik lang? Tanong ni Joel. Masyado kang maingay para magsabi niyan, sabi ni nanay. Ngunit humarap siya kay Ernesto. At ikaw, mali ang ginawa mo, kahit anong dahilan pa. Parang may bumigat sa mesa nang sabihin iyon ni nanay, dahil bihira niyang tahasang sabihing mali ang isa sa kanila. Si Ernesto ay hindi sumagot agad. Tiningnan niya ang ina nila, at sa tingin niyang iyon ay may kakaibang pagkaputol, hindi galit, hindi pagtatampo lang, kundi biglang pagkadulas ng dating tiyak na paniniwalang, kahit paano, ay nauunawaan siya ng ina niya. Kung mali ako, sabi niya, mahina, sino ang gagawa? Walang sumagot, dahil iyon ang tanong na palagi niyang ipinapamana sa hangin. Kapag siya ang gumagawa, may nasasaktan, kapag walang gumagawa, may nabubulok. At sa pagitan ng dalawa, walang gustong umako ng buo. Ang sumunod na mga araw ay hindi agad sumabog sa isang malaking desisyon. Sa halip, mas naging maingat ang lahat sa paggalaw. Si Ernesto ay hindi na muna nagdala ng surveyor, o anumang bagong papel sa harap nila, ngunit mas madalas itong lumabas ng bahay at mas matagal bumalik. Si Joel naman ay lalong naging palaging nasa paligid, na para bang sa simpleng presensya niya ay may mapipigilan siyang mangyari. Si tatay ay 2 beses sa isang araw nang binibilang ang mga dokumento sa steel cabinet, at kahit hindi siya marunong magpakita ng sugat sa paraang malinaw, napansin ni Lira kung paano siya napapahinto minsan sa sala, at tumitingin sa kawalan, gaya ng taong sinusubukang alalahanin kung kailan eksaktong nagsimulang may ibang magpaliwanag ng mga bagay para sa kanya. Si nanay na may lalong naglinis ng bahay, nag-ayos ng mga lumang kumot, nagtahi ng punda, nagbabad ng munggo, nagwalis sa bakuran, kahit walang masyadong dumi, mga gawaing hindi naman solusyon, ngunit maaaring paraan para huwag tuluyang mabiyak sa loob. Si Lira ay nanatili ng lampas sa orihinal niyang planong pag-uwi sa Maynila. Nagpaalam siyang hindi muna papasok ng 2 araw pa, at sa telepono ay nagsinungaling ng kaunti sa supervisor na may inaasikaso lang sa munisipyo. Totoo naman iyon sa isang banda, ngunit ang mas totoong dahilan ay hindi niya maiiwan ang bahay na ito, sa puntong parang may maliliit na pinto nang nabuksan na hindi pa naisasara. Sa ikatlong hapon, nakita niyang lumabas si tatay na nakapolo, at may dalang maliit na supot ng papeles. Saan kayo pupunta? Tanong niya. Sa munisipyo, sagot nito. Titingin lang ako. Lumabas din si Ernesto mula sa likod nang marinig iyon. Samahan na kita. Hindi, sabi ni tatay. Hindi malakas, hindi rin mainit, ngunit sapat para tumigil si Ernesto sa mismong hagdan. Ako na lang at si Lira. Naramdaman ni Lira ang mahinang paggalaw sa loob niya, halo ng awa at takot. Hindi niya alam kung mabuti ba ang sumama kay tatay sa bayang maaaring magsabi ng mas malinaw ng mga bagay na pinipilit pa nilang gawing malabo. Ngunit tumango siya. Habang naglalakad sila patungo sa terminal ng jeep, hindi nagsasalita si tatay. Ang hapon ay makulimlim at mabigat ang hangin. May amoy ng paparating na ulan mula sa palayan sa malayo. Sa jeep, hawak-hawak ni tatay ang supot ng papeles sa kandungan na para bang kapag ibinaba niya, may makakakuha. Naiisip ni Lira na dati, ang mga ganitong lakad ay si Ernesto ang kasama niya. Marahil iyon ang mas tahimik na dahilan kung bakit mas masakit ngayon ang lahat, hindi lang dahil sa lupa, kundi dahil napalitan ang dating tiwala ng pag-iingat sa munisipyo. Natagpuan nila ang clerk sa assessor's office na kakilala pa ni tatay sa mukha. Matagal ang usapan,
Mabagal, puno ng salitang kailangang ulit-ulitin para hindi mawala ang detalye. Doon nalaman ni Lyra na may ilang beses ngang nag-inquire si Ernesto tungkol sa posibleng subdivision, tungkol sa updated tax mapping, at tungkol sa process kung sakaling i-transfer sa mga anak sa pamamagitan ng donation inter vivos o settlement habang buhay pa ang may-ari. Wala pang naifa-file na formal petition, wala pang naisasagawang transfer, wala pang bentahan, ngunit malinaw na hindi rin simpleng pagtatanong ng walang pakay. Nakaupo si tatay habang sinasabi ng clerk ang mga iyon, at ramdam ni Lyra ang unti-unting paghigpit ng katahimikan niya, hindi dahil hindi niya naiintindihan kundi dahil masyado niyang naiintindihan. Sa paglabas nila ng munisipyo, nagsimula ang ambon. Sa ilalim ng bubong ng karinderya, tumigil sila upang magpahupa ng ulan, hindi pa naman pala huli, sabi ni Lyra. Hindi alam kung para kanino iyon, tumingin si tatay sa kalsadang basa. Hindi pa, sabi niya, pero hindi na rin maaga. Pagka-uwi nila, hindi agad sila sinalubong ng tanong. Naroon si nanay sa kusina, si Joel sa sala, at si Ernesto sa may pinto, parang alam na niyang masamang balita o mabigat na paliwanag ang dala nilang dalawa. Si tatay ang unang nagsalita. Umupo tayo mamayang gabi. Hindi ito pakiusap. Iyon ang unang bagay na narinig ni Lyra mula sa ama niya sa mga araw na iyon, natunog malinaw na pa siya, walang sumagot ng kontra. Nang dumilim at matapos ang hapunan, umupo silang 5 sa sala. Walang bisita, walang kapitan, walang abogado, walang kapitbahay, tanging electric fan na maingay, at ang ilaw na dilaw sa kisame, na lalong nagpapaikli ng anino sa mukha ng bawat isa. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang titulo, ang SPA, ang tax records, at ang papel ng estimate sa 4 na hati. Hindi nagsimula agad si tatay, matagal siyang tumingin sa mga dokumento, saka sa bawat anak niya. Ang bahay na ito, sabi niya, hindi ko naman madadala. Karaniwang pangungusap iyon sa matatanda, ngunit sa gabing iyon, may ibang bigat. Alam kong darating ang usapang ito, hindi ako tanga. Tumingin siya kay Ernesto, at hindi rin ako nagagalit dahil nagtanong ka sa proseso. Ang mali, naunahan mo ang salita. Lumipat ang tingin niya kay Joel. At ang mali rin, kapag narinig mo ang lupa. Para kang inaabot ng gutom na hindi mo naman pinaghirapan. Namula si Joel, pero hindi sumagot, tumingin si tatay kay Lyra. At ikaw, huwag mong gawing kabutihan ang pag-aakalang ikaw lang ang maingat. Minsan, ang hindi paglapit mo noon ay dahilan din kaya masyadong lumawak ang galaw ng iba. Napayuko si Lyra. Mas masakit ang totoo kapag hindi ito galit ang pagkakabigay. At ikaw, sabi nito kay nanay, mas mahina na ngayon. Hindi mo kailangang panatilihing tahimik ang lahat para lang buo tayo sa paningin. Napakurap si nanay, at sa unang pagkakataon, ay tila wala siyang panangga. Pagkatapos niyon ay matagal na katahimikan. Wala sa kanila ang handang basagin agad ang anyo ng pagkakapantay na bihirang-bihira nilang maabot. Sa huli, si Ernesto rin ang nagsalita. Gusto ko lang siguraduhin na hindi tayo mauuwi sa kaso balang araw. At sigurado ka bang hindi mo tayo dinadala roon sa ginagawa mo? Tanong ni Lyra. Hindi siya galit nang sabihin iyon. Nais lamang niyang marinig kung may kaya pa bang aminin si Ernesto na hindi inuuna ang pagiging praktikal. Tumingin ito sa kanya. Hindi ko alam. Simple lang ang sagot at marahil iyon ang pinakatapat nitong naibigay sa mga araw na ito. Ang alam ko lang, ayokong pagdating ng panahon, may kung sino na namang manghimasok, may papasok na asawa, may mangungutang, may magsasabing may pangako si ganito kay ganyan, tapos saka tayo mag-uunahan. Hindi niya pinangalanan kung sinong asawa o sinong may utang, ngunit sapat ang sulyap kay Joel para luminaw ang isa sa mga tinutukoy niya. Hindi umimik si Joel, ngunit ang panga niya ay kumikibot. Hindi mo pwedeng unahan ang posibilidad sa pamamagitan ng panlalamang, sabi ni tatay, hindi iyan proteksyon. Takot iyan na nakabihis lang. Walang sumagot si Ernesto. Sa labas, nagsimulang lumakas ang ulan sa bubong na yero ng bodega. Ang tunog nito ay parang may humahabol na hindi makita. Anong gusto mo, tay? Tanong ni Lyra sa wakas. Para malinaw, huminga ng malalim si tatay. Wala munang gagalaw na kahit anong papel nang hindi tayo lahat naroon. Wala munang susukat, wala munang kakausap sa broker. Wala munang hahati. Kung may tatanungin, sasabihin mo na rito. Tumango si Lyra. Si Joel ay tumango rin, bagaman ramdam niyang ang pagpayag nito ay mas bunga ng takot na maunahan kaysa ng tunay na pagnanais ng maayos. Kay Ernesto, mas mabagal dumating ang tugon. Sa huli tumango rin ito, ngunit hindi nakawala kay Lyra ang bahagyang tigas sa mukha nito, ang pagpigil na maaaring pansamantala lang, at iyon ang hindi nagbigay sa kanya ng ginhawa.
Dahil ang gulo sa pamilya nila ay hindi iyong nalulutas ng isang malinaw na gabing may mga papel sa mesa. Ang gulo nila ay iyong umuuwi sa kanya-kanyang kwarto, dumidikit sa damit, sumasama sa paghiga, at pagkaraan ng ilang araw ay nag-iiba lang ng anyo. Nang matapos ang usapan, hindi sila nagyakapan, hindi rin nagkabati ng maluwag. Iniligpit lang ni tatay ang mga dokumento at siya mismo ang nagbalik sa titulo at sa ibang papeles sa steel cabinet. Inilipat niya ang susi mula sa likod ng kalendaryo patungo sa bulsa ng pantalon niyang ginagamit lang kapag lumalabas. Maliit na pagbabago iyon, ngunit nakita iyon ng lahat, at sa gabing iyon, habang naghuhugas si Lira ng huling baso sa kusina, at naririnig sa sala ang mahinang yabag ni Ernesto papunta sa pinto. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat sa kanya, ang bahagyang ginhawang wala pang nawawala sa papel, o ang pakiramdam na may nawala na sa loob ng bahay na ito, na hindi na basta maibabalik ng anumang malinaw na alituntunin. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niyang huminto si Ernesto sa may bakod at sumilip sa likod na lote, hindi gumagalaw, tila binibilang sa dilim ang bagay na dati niyang tinatawag na responsibilidad, at ngayon ay maaaring unti-unti ng tawaging iba. Hindi siya lumapit, hindi rin siya nagsalita, ngunit sa paraan ng pagtayo ng kapatid niya sa ulan na hindi naman malakas, alam niyang ang usapan sa gabing iyon ay hindi nagtapos sa kanya. At alam din niyang kinabukasan, o makalawa, o sa sandaling humina ang bantay ng lahat, may isa na namang maliit na kilos na lilitaw sa bahay na ito, isang bagay na kayang sabihing wala lang, hanggang sa hindi na naman ito wala. Kinabukasan, parang walang gustong unang gumalaw sa loob ng bahay, na para bang ang gabing nagdaan ay hindi usapan kundi isang bagay na kailangang hintaying tumigas bago hawakan muli. Si nanay ang unang nagbukas ng ilaw sa kusina, ngunit hindi siya gaya ng dati na agad nagkakape, habang may mumunting ingay ng kaserola at sandok, mas maingat ang mga galaw niya. Parang bawat kalansing ay maaaring maging simula na naman ng panibagong pagtatalo. Si tatay ay nakaupo na sa sala, bago pa tuluyang luminaw ang umaga, nakasuot ng puting sando at hawak ang salamin niyang hindi niya sinuot, nakapatong lang sa hita niya habang nakatingin sa saradong steel cabinet sa kwarto na natatanaw mula sa bahagyang bukas na pinto. Mula sa papag sa gilid, narinig ni Lira ang mahinang pag-ubo ni Joel at ang pagbaligtad ng katawan nito, ngunit hindi ito bumangon agad. Si Ernesto naman ay wala pa sa loob ng bahay nang magising si Lira. Nakita niya mula sa bintana ang pick-up nito na nakaparada sa labas ng gate, ngunit walang tao sa upuan. Marahil nasa likod na naman, naisip niya, at nang sumilip siya sa may bakuran, nakita nga niya ang kapatid sa may dulo ng lote, malapit sa bodega. Nakatayo lang at may hawak na tape measure na hindi naman niya ginagamit, hindi ito sumusukat. Hawak lang niya ang bakal na may kalawangin ng gilid na para bang may kailangan siyang ipaalala sa sarili sa pamamagitan ng isang bagay na madaling pangalanan. Saglit na inisip ni Lira na lumabas at lapitan siya, hindi para makipagtalo kundi para sabihin ang anumang maaaring magmukhang normal. Sa ganitong umaga nagtatanong kung kakain ba ito, kung luluwas ba siya ngayong araw, kung may bibilhin sa palengke. Ngunit hindi siya lumabas, hindi dahil sa yabang o takot lang. Mas dahil may mga sandaling ang pakikipag-usap ay hindi patuloy kundi pagtapak agad sa kung anumang manipis na tabla ang inilatag sa pagitan ninyo, at hindi pa niya alam kung kaya na ba iyon ng bigat niya. Nang mag-almusal silang apat wala pa ring Ernesto sa mesa si tatay, ang unang nagsabi ng plano sa paraang walang puwang sa pagpilipit. Mamaya pupunta tayo sa notaryo. Tumingin si nanay sa kanya. Para saan? Ipapawalang bisa ko yung pinirmahan ko. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama sa umaga na para bang mas malakas pa sa anumang sigaw na pwedeng ibigay niya, hindi dahil hindi iyon inaasahan ni Lira, sa isang bahagi niya, alam niyang darating iyon. Ngunit kapag ang isang desisyon ay nananatili sa kutob, naiiba pa rin ang bigat kapag narinig na ito nang malinaw mula sa mismong may-ari ng boses. Kailangan ba agad? Tanong ni nanay, at naroon na naman ang dati nitong ugaling unahin ang daan na mas kaunti ang sugat. Baka pwedeng kausapin muna si Ernesto. Kinausap ko na siya, sabi ni tatay, hindi ko na gusto yung papel. Kung pwedeng maayos pa naman sa usapan. Mas maayos ang usapan kapag malinaw ang papel, sagot ni tatay. Hindi iyon tunog parinig, mas tunog pagod na natuto nang huwag umasa sa kusang pagbalik ng balanse. Si Joel ay agad tumuwid sa upo, na para bang may naiabot na sa kanya ang araw na ito bago pa man siya tuluyang magising. Sasama ako, sabi niya. Ako rin, sabi ni Lira. Walang nagsalita tungkol kay Ernesto, hanggang sa pumasok ito sa kusina, nang bahagyang maputik ang tsinelas at may manipis na guhit ng pawis sa leeg. Tumingin ito sa mesa,
sa mga mukhang hindi na kunwaring karaniwan, at parang alam na agad niya kung saan pupunta ang usapan. Ano yan? Tanong nito, kumukuha ng baso sa estante. Sa notaryo tayo mamaya, sabi ni tatay. Hindi niya pinahaba, babawiin ko yung SPA. Huminto si Ernesto sa pag-abot ng pitsel. Hindi siya agad humarap. Hindi naman kailangang parang nagmamadali, sabi niya matapos ang ilang segundo. Mismong lawyer pwede namang magpaliwanag na harmless lang yun. Ayoko na, sabi ni tatay. Iyon na ang paliwanag ko. Ngayon humarap si Ernesto. Walang pagtaas ng boses. Ngunit may naroon na namang tahimik na pag-ipit sa pagitan ng pangunawa at inis na matagal na niyang sanay itago. Kung babawiin ninyo ngayon, parang ang dating may ginawa na akong masama. Walang sumagot agad dahil sa isang banda. Iyon nga ang magiging dating, at sa isa pang banda, hindi ba't iyon din ang dahilan kung bakit gusto ni tatay itong gawin? Hindi para saktan si Ernesto kundi para itigil ang pag-ikot ng lahat sa kumpiyansang maaari nitong ilatag ang proseso bago pa mapagpasyahan ng iba kung gusto nila. Hindi ko hawak ang dating, sabi ni tatay. Ang hawak ko, kung gusto ko pa o hindi. May kaunting paggalaw sa mukha ni Ernesto, parang may salitang gusto niyang ibato pabalik ngunit napigilan sa dulo. Kumuha siya ng baso, naglagay ng tubig, at ininom iyon ng isang tuloy. Sige, sabi niya sa huli. Kung iyan ang gusto ninyo. Ngunit hindi nakaligtas kay Lira ang anyo ng pagsuko roon. Hindi ito ang pagpayag ng taong naunawaan ang mali. Mas malapit ito sa pag-atras ng taong sanay kumilos at ngayoy pinapahinto sa gitna, kaya naghahanap ng ibang oras para bumalik. Sa biyahe nila papunta sa notaryo sa bayan, walang gustong maupo sa gitna ng usapan, ngunit wala ring makalayo rito. Nasa unahan si tatay at si Lira sa jeep, nasa dulo si Joel, si Ernesto ay sumunod sa sariling sasakyan imbes na sumakay sa kanila, at iyon pa lang ay parang may hiwalay ng pader na inilagay sa araw. Umuulan ng bahagya, iyong ulan na hindi nakakabasa agad ngunit nagpapadilim sa gilid ng mga bubong at nagpapabagal sa trapiko sa palengke. Habang umaandar ang jeep, naalala ni Lira ang mga dati nilang lakad sa bayang ito, noong bata pa sila si tatay ang nasa unahan, si nanay may dalang bayong. Si Ernesto na noon pa man ay laging tila mas matanda kaysa sa edad niya, si Joel na hindi mapakali sa upuan, at siya na nakikisilip sa bintana sa bawat tindahan ng school supplies. Hindi niya inasahang sa parehong daan, sa parehong mga poste at waiting shed at karinderyang may kumukulong sabaw sa umaga. Madadala sila ng isang papel sa anyong, parang wala namang ginawa, kundi bigyan ng pahintulot ang panganay na tumakbo para sa ama nito. Ngunit minsan ang mga pinakamararahas na pagbabago sa isang pamilya ay hindi sa bagay na lantaran, kundi sa munting paglihis ng sino ang may kapangyarihang magsabi ng buo, at sino ang pinipili na lang huwag istorbohin. Sa opisina ng notaryo, kailangan pa nilang maghintay dahil may nauna sa kanilang nagpapanotaryo ng deed of sale para sa motorsiklo. Nasa waiting bench silang tatlo habang si Ernesto ay nakatayo sa labas, may kausap sa telepono sa mahinang boses, hindi siya pumasok agad. At kahit hindi siya tinitingnan ni Lira, nararamdaman niya ang presensya nitong parang aninong ayaw tuluyang sumama sa loob kung saan ang formal na pagbawi ay mangyayari. Anak mo ba yan? Tanong ng babae sa kabilang bench kay tatay, tumutukoy kay Lira. Tumango si tatay, mabuti at may kasama ka, sabi ng babae, saka nagsimula ng sarili nitong kwento tungkol sa kapatid niyang naagawan ng pirma sa kung anong extrajudicial settlement. Hindi pinansin ni Lira ang detalye, ngunit napansin niyang nanigas ng bahagya ang panga ni tatay habang nakikinig. Hindi niya alam kung masakit bang marinig ang ganitong mga kwento o mas nakapagpapatibay ng pasya dahil may ibang pamilyang nahuhubaran na ng pagkukunwari sa anyong mas malinaw. Nang tawagin sila sa loob, sumunod din si Ernesto at may kung anong tumalim sa hangin, hindi dahil nagsalita siya kundi dahil pinili niyang huwag manatili sa labas. Ipinaliwanag ni tatay sa notaryo na gusto niyang i-revoke ang espesyal na kapangyarihang ibinigay niya sa anak. Nagtingin ang notaryo sa dokumento, tumango, at nagtanong ng karaniwang bagay, sigurado po ba kayo, naiintindihan ba ninyo ang epekto, may sapilitang nangyari ba noon? Sa huling tanong na iyon, nakita ni Lira ang mabilis na paglingon ng notaryo kay Ernesto, at kasabay nito, ang biglang pagkatuyo ng lalamunan niya, sapilitan, napakadaling sabihin na wala. Napakahirap namang ipaliwanag ang lahat ng nasa pagitan ng wala, at oo ang pagtitiwala, ang pagmamadali, ang pagputol ng paliwanag, ang pagiging ama na ayaw magmukhang mabagal sa harap ng anak na marunong sa mga proseso. Wala, sabi ni tatay sa huli, pero hindi ko gusto kung paano ipinaliwanag sa akin. Tahimik si Ernesto sa gilid, hindi siya tumutol,
hindi niya ring ipinagtanggol ang sarili. Sa ibang pagkakataon, baka naawa si Lyra sa nakikita niya ngayon ang kapatid niyang nananahimik habang dahan-dahang inaalis sa papel ang kapangyarihang pinagtrabahuhan niyang makuha. Ngunit hindi pa niya kaya ang awa, hindi habang sariwa pa ang pakiramdam na sa loob ng isang taon ay may bahagi ng buhay ng mga magulang niya na dumaan sa kamay ng kuya niya nang hindi man lang nila nasilip. Nang matapos ang revocation at mapirmahan ang mga kailangang pirmahan, binigyan sila ng notaryo ng certified copy at sinabing magandang ipaalam ito sa lahat ng ahensyang napagsabihan na may kinatawan si Ernesto para iwas kalituhan, sabi nito. Tumango si tatay. Paglabas nila sa opisina, doon lang nagsalita si Ernesto. Hindi siya galit sa tunog na inaasahan ni Lyra, mas nakakapagod ang narinig niya. Masaya na ba kayo? Hindi iyon tanong na naghahanap ng sagot, alam iyon ni Lyra, ngunit si Joel, gaya ng dati, ay mas madaling humawak sa piraso ng ginhawa kaysa sa kabuuan ng sugat. Hindi naman saya to, sabi nito, pag-aayos lang. Napatingin si Ernesto sa kanya, at sa isang iglap ay bumalik ang dating bangin sa pagitan nilang dalawa. Kapag ikaw ang nawalan ng kontrol sa isang bagay na hindi mo naman inayos mula umpisa, saka mo ako turuan kung ano ang ayos. Hindi mo nga dapat kontrolin, sagot ni Joel. Pamilya to, hindi negosyo mo. Tama na, singit ni Lyra. Hindi para ipagtanggol si Ernesto, kundi dahil nakita niyang lumalayo na naman sila sa punto. Ngunit huli na, si tatay ay nakaupo na sa gilid ng bangketa sa tabi ng saradong botika, parang biglang napagod sa simpleng paglakad mula sa opisina. Nang makita iyon ni Lyra, naputol ang natitira pang salita sa loob niya, lumapit siya at inabot ang braso ng ama. Tay, uwi na tayo, sa daan pa uwi, hindi na sila nagsabay. Nauna si Joel sa jeep, kasama si tatay at si Lyra. Si Ernesto ay naiwan sa bayan, sabi may aasikasuhin sa supplier. Walang tumutol, ngunit pag-upo ni Lyra sa tabi ng bintana at paglabas ng jeep sa masikip na kalsada ng poblasyon, pakiramdam niya ay may iniwan silang mas mabigat kaysa sa isang dokumentong pinawalang bisa. Hindi siya sigurado kung ano, marahil ang huling natitirang ilusyon na kaya pa nilang ipagpaliban ang malinaw na pangalan ng kung anong namamagitan sa kanilang magkakapatid. Hindi na ito simpleng usapin ng proseso. May nasagi ng higit doon. Ang paniniwala ni Ernesto na siya ang may pananagutang maghanda para sa pinakamasamang mangyayari at ang paniniwala ng iba na sa paghahandang iyon ay unti-unti nitong inilalapit sa sarili ang kung anumang dapat sanay pag-aari ng lahat. Pagsapit ng bahay, tahimik si nanay nang abutan nila ng kopya ng revocation. Binasa niya iyon ng dahan-dahan, saka maingat na inilagay sa plastic envelope kasama ng titulo. Mabuti na rin, sabi niya. Ngunit hindi ito tunog ginhawa. Tunog ito ng taong alam na may isang sugat na natakpan, ngunit may pangamba sa laman sa ilalim. Nang hapon ding iyon, habang natutulog si tatay at si Joel ay nasa tindahan sa kanto, naglaba si Lyra sa may poso. Naroon si nanay sa tabi, nagbabanlaw ng mga punda, at sa pagitan nila ay ang normal na ingay ng tubig na sanay nakapapagpagaan sa usapan. Ngunit ng isang buong timba na ang napuno at nabuhos, at wala pa ring nagsasalita ng higit sa kailangan, si Lyra na rin ang hindi nakatiis. Ma, sabi niya, galit ka ba sa amin? Hindi huminto si nanay sa pagbabanlaw, bakit ako magagalit? Parang ang bigat mo kasi. Napangiti si nanay, ngunit sandali lang at wala ring saya. Mabigat naman talaga. Muli itong nagsaboy ng tubig sa punda. Kapag ina ka, gusto mong may gumagalaw para sa inyo. Kapag may gumagalaw, gusto mo ring walang nasasagasaan. Pero darating pala sa puntong hindi pwedeng pareho. Hindi agad sumagot si Lyra. Inisip niya kung gaano karaming taon si nanay nakatingin sa pagiging maaasahan ni Ernesto bilang sagot sa mga kakulangang hindi na kayang saluhin ni tatay. Marahil noong una, ginhawa iyon, marahil paunti-unti lang naging mabigat. Hindi ko naman gustong saktan si kuya, sabi niya, hindi ko rin gustong maliitin si tatay. Alam ko, sagot ni nanay. Pero ang hindi ninyo alam, sa tuwing may pinipigilan kayo kay Ernesto, ang naririnig niya siguro buong buhay niya ay ito na naman. Ako na naman ang aasahan, tapos ako rin ang mali. Hindi naman ibig sabihin noon, tama siya. Hindi nga, sabi ni nanay. Pero hindi rin ibig sabihin, madali para sa kanya ang huminto. Tumigil si Lyra sa pagkuskos ng damit. May munting inis na sumulpot sa kanya, hindi kay nanay kundi sa paraan ng pagbalik na naman ng awa sa lugar na dapat sanay malinaw ang mali. Ngunit sa dulo ng inis na iyon ay may pag-amin siyang ayaw marinig mula sa sarili. May bahagi nga sa kanya na kilala ang pakiramdam na iyon. Ang maipon ang bigat ng inaasahan sa iyo,
tapos isang araw, ang mismong paraan ng pagdadala mo rito ang ituturo bilang kasalanan. Hindi iyon eksaktong kwento niya. Ngunit sapat para hindi niya tuluyang maipinta si Ernesto bilang isa lang mapagsamantala, at marahil iyon ang lalong nagpapahirap sa lahat. Nang gabi, hindi umuwi agad si Ernesto. Nagpalipas ng 10:00 bago sumulpot ang ilaw ng pick-up sa labas ng gate. Nasa sala pa si Lyra noon, kunwaring nag-aayos ng mga resibo ni nanay sa isang lumang sobre. Si tatay ay tulog na. Si Joel ay nakahiga pero halatang gising pa sa galaw ng isang paa. Si nanay ay nasa kusina, pinagpapalamanan ng mantika ang lumamig na pritong tilapia para may maiinit pa raw si Ernesto. Pagpasok nito, amoy ulan at usok ng kalsada ang suot niya. Hindi siya tumingin sa sinuman agad. Hinubad niya ang sapatos sa may pinto at dumiretso sa lababo para maghugas ng kamay. Kumain ka na? Tanong ni nanay. Hindi pa. Umupo siya sa mesa, inilapag ni nanay ang pagkain sa harap niya. Tiningnan lang niya iyon ng ilang segundo bago nagsimulang kumain. Ang pagiging ordinaryo ng eksenang iyon ay halos mas malupit kaysa sa pag-aaway. Sapagkat malinaw na may matitira pa ring ganitong mga gabi sa pamilya nila, may maghahain, may kakain, may magtatanong kung gusto ng tubig kahit may isang bahagi ng pagtitiwala na nabakbak na. At marahil iyon din ang dahilan kung bakit hindi mas madaling humiwalay ang mga tao sa ganitong mga sugat, dahil sa gitna ng lahat, may mga kilos pa ring kumikilos na parang pamilya. Nang matapos kumain si Ernesto, siya mismo ang nagligpit ng plato. Pagbalik niya sa sala, tumigil siya sa may pintuan ng kuwarto ni nanay at tatay kung saan nakausli ng kaunti ang liwanag ng maliit na ilaw sa loob. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya, hindi malinaw kung kanino, ngunit si Lyra ang tumayo. Lumabas sila sa bakuran, basa pa ang lupa mula sa ambon kanina. Sa may santol, may naipong tubig sa ugat na umangat mula sa semento, hindi siya humarap agad kay Lyra. Hindi ko nilalapit sa sarili ko ang lupa, sabi niya pagkaraan ng mahabang katahimikan. Alam mo ba kung anong nakikita ko? Hindi sumagot si Lyra. Nakikita ko yung mga pinsan nating nagkakaso-kaso, nagbibilangan ng hollow blocks, nag-uungkat ng lumang pangako, umaabot sa puntong hindi na nagpapansinan sa lamay o Pasko. Nakikita ko si Joel na isang araw may utang na naman at may kausap na kung sino. Nakikita ko iyong mga asawa hindi pa man dumadating, pero darating na magdadala ng sari-sariling takot at pangangailangan. At nakikita kita, nasa Maynila, pagod, wala rito, tapos saka na lang babalik kapag may kailangang habulin. Kaya oo, naisip kong unahan. Nakatitig lang si Lyra sa dilim ng likod bahay. Habang nakikinig, may bahagi sa kanya na tumatango dahil pamilyar ang mga larawan na iyon. Nakita na rin niya sa ibang pamilya, sa mga kwento sa opisina, sa mga pinsan sa Nueva Ecija, sa bawat reunion na may isang lamesang hindi pinagsasaluhan, ng magkakamag-anak na magkadugo naman. Ngunit may isa ring bahagi na gustong ipukpok sa kuya niya ang simpleng katotohanan na ang pagkatakot sa darating ay hindi lisensya para putulin ang karapatan ng mga tao sa kasalukuyan. Bakit hindi mo sinabi ng buo? Iyon lang ang naibigay niyang tanong, dahil doon umiikot ang lahat para sa kanya. Hindi sa plano, hindi sa inquiry, hindi maging sa estimate ng 4 na hati, kundi sa pagputol. Sa pagpili kung anong bahagi lang ang maririnig ng ama nila, napahinga ng malalim si Ernesto. Dahil alam ko si tatay, sabi niya. Kapag binigay ko lahat, uurong siya agad, wala nang gagalaw, at kapag walang gumalaw, iipunin lang natin ang problema. Hindi mo ba naririnig? Sagot ni Lyra. Kahit totoo iyan sa isip mo, ikaw pa rin ang pumili para sa kanya. Kasi may pumipili rin para sa akin noon pa. Ngayon siya napalingon kay Ernesto. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ito ng bahagya, ngunit hindi masaya. Noong umalis ako ng Qatar, alam kong babalik din ako rito. Wala namang ibang aasahan noon. Alam kong sa akin mapupunta ang pag-aasikaso sa tax, sa bubong, sa bodega, sa utang, sa lahat ng ikaw na bahala. Wala namang nagsabing pinili ko iyon. Nangyari lang. Kaya minsan iniisip ko, kapag ako naman ang pumili ng paraan, bakit parang ako lang ang bawal? Hindi nakasagot si Lyra agad, dahil sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa kuya niya ang hinanakit na hindi nakaayos bilang argumento kundi sugat. At ang sugat na iyon ay hindi sapat para linisin ang mali, ngunit sapat para guluhin ang seguridad niya sa galit. Naalala niya ang mga panahong si Ernesto, ang sumasalo sa singil ng ospital ni nanay, ang unang nagbayad ng tuition ni Joel sa technical school, na hindi rin natapos, ang humarap sa munisipyo noong bumaha at nasira ang bakod sa likod, walang sino mang nagtalaga sa kanya ng pormal. Ngunit totoo rin na unti-unting sa kanya napunta.
Hindi ko sinasabing madali yon, sabi ni Lira. Pero hindi mo pwedeng ipantapal iyon sa lahat. Hindi ko rin sinasabing tama lahat ng ginawa ko. Pero pagod na akong ako lagi ang kikilos tapos kapag hindi ninyo gusto ang direksyon, saka ninyo sasabihing teka, hindi sayo yan. May katahimikan ulit. Sa loob ng bahay, may tunog ng plato sa kusina, malamang hinuhugasan na ni Nanay ang huling baso. Sa malayo, may dumaan na motor sa madilim na kalsada, mabilis lang, sapat para gumalaw ang ilaw sa bakal ng gate. Hindi ko alam kung paano ka sasagutin, sabi ni Lira sa wakas, at iyon ang pinakatapat na kaya niyang ibigay. Kasi may parte sa sinabi mo na totoo, pero may parte ring parang hinihingi mong intindihin ka, sa paraang hindi mo ibinigay kay tatay. Tumingin si Ernesto sa kanya. At sa tinging iyon ay may kung anong lumuwag at humigpit ng sabay. Baka nga, sabi niya, pero hindi ko na rin alam kung paano umatras nang hindi parang wala lahat ng ginawa ko. Iyon ang linya na nanatili kay Lira sa paghiga niya ng gabing iyon. Hindi ko na rin alam kung paano umatras nang hindi parang wala lahat ng ginawa ko. Hindi siya sigurado kung iyon ba ang problema ni Ernesto o ang depensang pinakamatagal na nitong natutunan. Marahil pareho, marahil iyon mismo ang dahilan kaya mahirap ang mga alitang ganito sa pamilya, bihira ang totoong kontrabida. Mas madalas, may mga taong pare-parehong may tama at mali, at ang bawat isa ay humahawak sa bahaging pinakakaya niyang ipaglaban. Ang sumunod na mga araw ay naging kakaiba sa bahay. Hindi dahil may malalaking pangyayari kundi dahil masyado ng maraming maliliit na pagpipigil. Hindi na muna binabanggit ang subdivision sa hapag. Si tatay ay inililipat-lipat ang susi ng cabinet minsan sa bulsa, minsan sa ilalim ng unan, minsan sa lata ng biskwit na parabang sa simpleng pagtatago, ay maibabalik niya ang pakiramdam na kanya pa rin ang buong pasya. Si Joel ay ilang ulit nang nagtanong kay Lira kung dapat ba raw nilang ipa-photocopy lahat ng dokumento at itago rin ang sariling kopya. Sa unang beses, sinabi ni Lira na maghintay muna sila. Sa ikalawa, hindi siya sumagot. Sa ikatlo, narinig niya na sa likod ng tanong ni Joel ay hindi lang pag-iingat kundi sariling takot na mahuli sa pihitan ng usapan. Si nanay naman ay mas madalas umupo sa may pintuan sa hapon, pinapanood ang bakuran na para bang mayroon itong sagot. At si Ernesto, bagaman hindi na nagdala ng bagong papel sa bahay, ay higit namang tumahimik, hindi na siya pumapasok sa kwarto ni nanay at tatay nang walang paalam. Hindi na rin niya binabanggit ang mga inquiry sa munisipyo. Ngunit may mga sandaling nasusumpungan siya ni Lira sa may likod, nakatingin sa lote sa paraang hindi masabi kung pinakakawalan na ba niya ito o lalo lang pinapatigas ang hawak sa isip niya. Pagkaraan ng 4 na araw, kailangan nang bumalik ni Lira sa Maynila. Ang totoo, kaya pa sana niyang humingi ng isa pang araw sa opisina. Ngunit hindi niya alam kung ang pananatili pa ay makakatulong o lalo lang magpapalutang ng pakiramdam na siya ang pansamantalang tagabantay sa isang bagay na hindi niya naman kayang dalhin habang buhay. Noong umagang aalis siya, si nanay ang nagbalot ng suman at 2 nilagang itlog sa lumang paper bag para may makain siya sa bus. Si tatay ay nag-abot ng 300 piso na tinanggihan niya at kalaunay tinanggap din dahil nasaktan ang ama niya kapag hindi tinatanggap ang mga ganitong anyo ng pag-aaruga. Si Joel ay nagbiro na huwag daw siyang mawawala sa GC kung sakaling may bagong paper na naman, ngunit sa likod ng biro ay malinaw ang pag-aabang. Si Ernesto ang hindi lumabas agad. Nasa likod raw, sabi ni nanay. Inisip ni Lira na baka ganoon na lang ang alis niya, may mga pamamaalam sa loob ng bahay, at may isang kapatid na iniiwan niyang nakatalikod sa lote. Ngunit nang mailapag na niya ang bag sa tabi ng gate, lumabas din si Ernesto mula sa gilid ng bodega. May dala itong maliit na brown envelope, hindi niya agad iniabot. Mga photocopy, sabi nito, ang titulo, tax records, tsaka revocation. Sa'yo na rin may kopya. Kinuha iyon ni Lira, saglit, wala silang masabi. Napakaliit na bagay noon kung titingnan, pagbibigay lang ng papel. Ngunit batid niya ang bigat nito, hindi pagtanggap ng pagkatalo. Hindi rin pagsasauli ng dating tiwala, ngunit isang uri ng pag-amin na hindi na pwedeng iisa ang may hawak. Salamat, sabi niya. Tumango lang si Ernesto. Hindi ibig sabihin na tapos na to, sabi nito. Alam ko, hindi ko rin alam kung anong magiging gusto ni tatay sa huli. Ako rin, pero kapag bumalik ka, huwag kang bumalik na parang referee. Napatingin si Lira sa kapatid. Nais niyang masaktan sa sinabi nito, ngunit hindi niya magawa ng buo dahil may parte roon na totoo. Mula pagdating niya ilang araw ang nakararaan, marami rin siyang ginawa mula sa posisyong tila siya ang pinakamaingat at sa makatuwid ay pwedeng tumayo sa gitna. Samantalang ang totoo, dala rin niya ang sariling mga takot,
sariling hiya sa mga taong wala siya. Sariling pangambang baka sa huli ay wala rin siyang mahabol sa pamilyang ito, maliban sa papel na magsasabing anak siya rito. Hindi ako referee, sabi niya. Alam ko, sagot ni Ernesto. Iyon nga ang problema. Bago pa niya maitanong kung ano ang ibig sabihin noon, tumawag si nanay mula sa loob na baka malate na siya sa bus. Hindi na niya ipinilit ang sagot. Umalis siyang dala ang envelope sa bag, ang paper bag ng pagkain, at ang pakiramdam na may iniwan siyang bagay na hindi matitigil sa paggalaw kahit wala siya roon. Sa bus pabalik ng Cubao, habang dumaraan ang palayan at mga bagong tayong apartment sa gilid ng highway, binuksan niya ang sobre at muling tiningnan ang mga photocopy. Walang bagong impormasyon roon. Pareho pa rin ang pangalan sa titulo, pareho ang technical description, pareho ang malamig na wika ng revocation. Ngunit sa bawat papel ay may ibang katotohanan na ngayon lang niya ganap na naramdaman. Ang mga dokumento ay hindi lang tala ng pag-aari, nagiging imbakan din sila ng mga paraan kung paano nagsasalita o hindi nagsasalita ang pamilya, paano nagtitiwala, paano nangingibabaw, paano umuurong. Pinikit niya ang mga mata at sinandalan ang bintana. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa isip niya, paulit-ulit ang huling sinabi ni Ernesto, huwag kang bumalik na parang referee. Pagdating sa Maynila, sumalo agad sa kanya ang ibang ingay ng buhay, ang pila sa terminal, ang ambon sa overpass, ang halimuyak ng diesel at pritong kwek-kwek, ang sunod-sunod na mensahe mula sa opisina kung makakapasok na ba siya kinabukasan. Ngunit kahit nandoon na siya, hindi niya maiwan ang bahay sa Bulacan sa isip. Mas lalong hindi niya maiwan ang kakaibang pakiramdam na ang totoong gitna ng usapan ay hindi pa nahahawakan. Hindi pa talaga tungkol sa hatian, dahil wala pang hatian. Hindi pa rin tungkol sa bentahan, dahil wala pang bentahan. Kundi tungkol sa kung paano mabubuhay ang isang pamilya, pagkaraan mong malinaw nang makita na ang pag-aalaga, utang na loob, pagod, takot, at karapatan ay kayang dumikit sa isa't isa nang hindi mo na mahihiwalay kung alin ang nararapat at alin ang inaangkin lang sa ngalan ng kabutihan. Sa unang gabi niya sa boarding house, nag-message si nanay, umuwi ka ulit sa susunod na linggo, may pag-uusapan. Hindi sinabi kung ano, hindi na kailangan. Ilang minuto pagkaraan, nag-message si Joel sa GC nilang tatlo siya, si Lyra, si Ernesto ng isang litrato ng mesa sa sala. Nandoon ang titulo, ang tax records, at ang isang bagong bili na expandable envelope na may label sa harap sa sulat kamay ni tatay, lahat NG papeles, sabay-sabay lang. Walang kasamang paliwanag. Walang emoji. Ilang sandali pa, nag-reply si Ernesto ng isang salita. Sige. Tinitigan iyon ni Lyra ng matagal. Hindi dahil sapat iyon bilang kapayapaan kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may isang bagay na isinulat at nakita ng lahat ng sabay, ngunit hindi pa rin siya nakahinga ng buo. Sapagkat alam niyang ang mga salita sa GC ay magaan kumpara sa bigat ng mga susunod na pagpili. At habang pinapatay niya ang ilaw sa maliit na kuwarto at pinakikinggan ang maingay na bentilador sa kisame, alam niyang ang susunod niyang pag-uwi ay hindi na para pigilan lang ang isang papel o bantayan ang isang susi. Uuwi siya sa bahay na unti-unti nang natututong magsalita ng mas malinaw, at sa proseso ring iyon, mas malinaw na makikita kung ano talaga ang handang isuko ng bawat isa, at kung ano ang hindi nila kayang bitawan kahit sabihin pa nilang para sa lahat iyon. Iyon. Sa buong linggong lumipas matapos ang mensaheng iyon ni nanay, parang may manipis na hiblang nakatali sa pagitan ng Maynila at ng bahay nila sa Bulacan. At sa bawat maliit na pangyayari sa opisina, sa bawat invoice na kailangang ipasok, sa bawat tawag ng supplier, na paulit-ulit ang tanong, sa bawat pagkaing minadali niya sa boarding house, dahil wala siyang ganang magluto, nahihila ang isip ni Lyra pabalik sa sala nilang may maingay na electric fan, at sa expandable envelope na nilagyan ni tatay ng label na para bangsa. Simpleng pagsulat ng lahat NG papeles. Sabay-sabay lang ay pwede nang mapatigil ang likas na paglihis ng mga bagay sa pamilya nila. Hindi naman siya araw-araw kinakausap ng kapatid niya sa GC. Minsan si nanay lang ang nagme-message kung umuulan ba sa Maynila, kung kumakain ba siya sa tamang oras, kung nakarating na ba ang padala niyang suman sa kapitbahay na sinabay sa bus. Minsan si Joel ang magpapadala ng litrato ng bagong pako sa may bodega o ng resibong binayaran ni Ernesto sa hardware. Hindi malinaw kung gusto ba nitong magbantay o manukso, o ipakitang siya ang nasa lugar na may kakayahang makakita ng maliliit na galaw. Si Ernesto naman ay halos hindi nagsasalita. Isang beses lang siya nag-reply sa tanong ni Lyra kung maayos ba si tatay. Okay lang. Dalawang salitang kayang tumayo bilang katotohanan at pagtatago ng sabay. Sa huli,
Umuwi si Lira ng Sabado ng umaga, gaya ng sinabi ni nanay. Hindi siya nagdala ng prutas sa pagkakataong iyon. Nakalimutan niyang bumili sa terminal. At nang mapansin niya iyon habang nasa bus na, may bahagyang hiya siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag ng buo. Hindi naman kailangan ang prutas. Ngunit sa mga nauna niyang pag-uwi, laging may bitbit siyang kung anong madaling ituro kapag ayaw niyang amining hindi niya alam kung paano magdala ng sarili sa loob ng bahay, maliban sa anyo ng pasalubong. Pagbaba niya sa kanto, mas tuyo na ang bakuran kaysa sa inaasahan niya. Ilang araw nang hindi umuulan ng malakas, at ang lupa sa may santol ay may bitak-bitak na mapuputing guhit. Nasa sala si tatay, nakasuot ng malinis na polo at nakaayos ang buhok, na para bang may pupuntahan siya, kahit malinaw na nasa bahay lang sila lahat para sa usapan. Sa mesa ay nakalatag ang envelope, isang writing pad, at 2 ballpen. Si Joel ay nagwawalis sa may pintuan ngunit hindi masyadong nakakalinis sa paraan niyang iyon. Mas mukhang gusto lang niyang maging may ginagawa habang naghihintay. Si nanay ay nasa kusina, at mula roon pa lang ay naamoy na ni Lira ang ginisang bawang at sibuyas, tila pinaghalo ng ordinaryong tanghalian at tahimik na pag-aalok na kahit ano pa ang pag-usapan mamaya, may kakainin pa rin sila pagkatapos. Si Ernesto ay wala pa sa loob ng bahay nang dumating si Lira, at sa isang saglit, naramdaman niyang humigpit ang balikat niya. Hindi niya gustong isipin agad na may kahulugan ang kawalan nito, ngunit hindi rin niya mapigilan. Darating din yan, sabi ni tatay nang hindi pa man siya nagtatanong. At sa boses nito ay may kakaibang pagiging handa na hindi niya pa naririnig nitong mga nakaraang linggo. Hindi lakas ang nadama niya roon. Mas malapit sa bagay na nabuo, pagkaraan ng maraming gabing paulit-ulit mong tinitimbang, kung gaano karami ang kaya mo pang ipagpaliban, bago ang hindi mo pagdedesisyon ay maging pasya na rin. Nang dumating si Ernesto makalipas ang halos kalahating oras, wala siyang dalang folder o brown envelope o anumang malinaw na ebidensya ng bagong galaw. Naka-plain t-shirt lang siya at maalikabok ang tsinelas, galing marahil sa hardware o sa likod ng bahay, o kahit saang lugar na pwedeng gawing dahilan para hindi masabing huli siya dahil may iniiwasan. Tiningnan niya si Lira ng saglit at tumango. Dumating ka na pala. Oo, sabi ni Lira. Iyon lang, wala nang iba. Ngunit kahit sa maikling palitan ng salitang iyon, ramdam niya ang pagbabago mula sa mga nakaraang linggo. Hindi na ito ang dati niyang kuya na kayang magpatong ng normal na usapan sa ibabaw ng anumang hindi pa pinag-uusapan. Mas maingat na siya ngayon, at ang pag-iingat na iyon ay hindi kapayapaan, kundi anyo ng pagkilala na may mga bagay nang hindi pwedeng lampasan sa simpleng tonong praktikal. Pagkatapos ng tanghalian, sila-sila ring 5 ang naupo sa sala. Walang kapitan ng barangay, walang notaryo, walang abogadong tatawagin para gawing mas formal ang mga dapat sanay kayang sabihin sa loob ng bahay. Ito marahil ang una at huling bagay na tahasang gusto ni tatay, na ang mahalagang pag-uusap ay dito gawin, sa mismong lugar na pinag-uusapan, sa ilalim ng parehong kisaming ilang beses nang naitukod muli, katabi ng dingding kung saan dati nakasabit ang retrato nilang magkakapatid, at ngayon ay may maliit na kahoy na krus, at bakanteng espasyong hindi na muling pinunan. Ayokong paikot-ikot na tayo, sabi ni tatay. Wala siyang papel sa kamay nang magsimula, nasa harap lang niya ang envelope at writing pad. Kaya ko kayo pinaupo ngayon, dahil gusto kong sabihin ng malinaw habang buhay pa ako, at naririnig ninyo ako ng sabay-sabay. Hindi niya pinansin ang bahagyang paggalaw ni nanay sa tabi niya, na para bang nais nitong may gawing mas malambot ang panimula, magtimpla ng kape muna, o magtanong kung gusto bang buksan ang fan, sa mas malakas. Ngunit hinayaan niya si tatay. Marahil dahil alam din nitong may mga pagkakataong ang pagpapalambot ay isa ring paraan ng muling pagpapaliban. Hindi ako maghahati ngayon, sabi ni tatay. Napatingin agad si Joel. Si Ernesto ay hindi gumalaw. Si Lira ay nakaramdam ng kakaibang halo ng ginhawa, at pagkadismaya na ikinahiya rin niya sa mismong sandaling maramdaman niya iyon. Dahil sa loob ng mga araw na iyon, kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na hindi naman siya umuuwi para sa parte, may isang maliit at maruming bahagi pa rin sa kanya na gustong matapos na ang kalituhan sa malinaw na paghahati para wala nang maunahan, wala nang kailangang bantayan. At ngayong sinabi ni tatay na hindi niya iyon gagawin ngayon, naramdaman niyang hindi lang ang gulo ang naipagpaliban, kundi pati ang katiyakang maipapangalanan niya ang sarili niyang lugar sa pamilyang ito. Hindi rin ako magdodonate habang buhay pa ako, dagdag ni tatay, at hindi ko rin ilalagay sa pangalan ng isa lang. Tahimik pa rin si Ernesto, ngunit nakita ni Lira ang bahagyang paglapat ng dila nito sa loob ng pisngi,
Iyong ugaling lumalabas kapag may tinatanggap itong hindi nito gusto, ngunit ayaw pa nitong suwayin agad. Ang gusto ko, sabi ni tatay, mas mabagal ngayon, ay gumawa ng sulat na malinaw na pagkatapos naming dalawa ng nanay ninyo, saka ninyo aasikasuhin ang extrajudicial settlement, ng sabay-sabay, may saksi, may abogado, walang tago, walang mauuna. Ang bahay na kinatitirikan nito, mananatili sa kabuuan hanggang nandoon pa ang isa sa aming mag-asawa. Yung likod, hindi ibebenta, hindi susukatin, hindi isasangla ng walang pahintulot naming dalawa. Kapag wala na kami pareho, saka ninyo pag-usapan ang aktwal na hati, at gusto ko pantay kayong tatlo. Hindi makapal ang boses niya, pero sa bawat pangungusap ay tila may inilalapag siyang bato sa lupa, isa-isa, para hindi na madaling ilipat ng ibang kamay. Wala pa ring sumagot agad. Hindi dahil hindi nila naintindihan kundi dahil bawat isa sa kanila ay may sariling kailangang lunukin bago makakilos. Kay Joel, kitang-kita ang una, isang mabilis na ginhawa na may kasamang pag-aabang kung may susunod pang detalye na baka magbawas o magdagdag sa sinasabing pantay. Kay nanay, may mas tahimik na emosyon marahil pagod na nagiging pahinga, marahil lungkot na kailangan pang pumili ng ganitong paraan para lang bumalik ang kapayapaan sa bahay. Kay Ernesto, pinakamahirap basahin. Hindi siya mukhang galit, hindi rin mukhang relieve, mas para siyang lalaking may matagal nang iniisip na pinapakilala ngayon sa kanya, bilang bagay na hindi na niya maaaring hawakan ayon sa dati niyang kilos. Si Lyra, samantala, ay nakatitig lang sa writing pad sa mesa, hindi pa ito nasusulatan. At marahil iyon ang tamang larawan ng lahat, may pasya ng binibigkas, ngunit ang mismong laman nito ay kailangan pa ring isulat sa paraang kayang panindigan ng lahat. Paano kung may emergency? Si Ernesto ang unang nagsalita, hindi pagtutol ang tono niya, kundi pamilyar na ugat ng praktikalidad na noon pa man ay una niyang pinanghahawakan kapag may puwang pa siyang hanapin. Halimbawa may kailangang bayaran ng malaki, o may pagkakataong pwedeng ibenta ang isang maliit na bahagi sa magandang presyo para masigurado ang gamot o panggastos. Kung ganoon ang dahilan, sabi ni tatay, pag-uusapan natin. Sabay-sabay. Hindi yung may kikilos muna. Pero hindi naman lahat ng sitwasyon naghihintay. Matagal nang naghihintay ang lupa, sagot ni tatay, kayo ang hindi marunong. Suminggit si Joel, pantay na lang talaga para wala nang ngunit hindi niya naituloy dahil tiningnan siya ni nanay sa paraang nagpapatigil sa kanya mula pagkabata pa. Hindi pa tapos ang tatay mo, sabi nito, at may bahid roon ng lakas na matagal ding hindi ginagamit. Nagsalita muli si tatay, ngayon ay kay nanay nakatingin, at gusto ko, pareho tayong pipirma. Hindi pwedeng ako lang, kasi bahay din ito na inalagaan mo. Hindi agad nakasagot si nanay. Sa buong buhay ni Lyra, bihira niyang marinig si tatay na sabihin ng ganito kadiretso ang pagkilala sa bahagi ni nanay, sa isang bagay na legal namang pwedeng tingnan ng iba bilang nasa pangalan o pasyang panlalaki. Marahil kaya rin nanlamig ng kaunti ang lalamunan niya. Sa pamilya nila, ang pagkilala ay madalas dumarating ng huli, at dahil huli, mas ramdam ang bigat, kung iyan ang gusto mo, sagot ni nanay. Ngunit hindi iyon simpleng pagsunod. Nakita ni Lyra sa mukha nito ang halong kaba at pagkapit, na para bang alam nitong sa sandaling pirmahan nila ang isang sulat, may mawawala ring puwang para sa pag-asa nitong baka kusa na lang, aayos ang lahat nang hindi kailangang iukit sa papel. At gusto ko, sabi pa ni tatay, lahat ng dokumento, kahit photocopy, may tig-iisang kopya kayo, walang nagtatago. Kahit sino pang magtanong sa munisipyo, o assessor o abogado, sasabihin muna rito. Pati si Tita Mercy. Biglang sabi ni Joel, at kahit may bahagyang biro ang tono, hindi iyon tuluyang tumawa sa sala. Mula sa gilid, bahagyang napabuntong hininga si nanay. Lalo na ang ate Mercy mo, sabi ni tatay, at sa unang pagkakataon sa usapang iyon, may bahid ng pagod na may kasamang halos ngiti sa bibig niya. Huminga si Lyra ng medyo maluwag, hindi dahil sa tingin niya ay sapat na ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, ang sentro ng bahay na ito ay muling nagsasalita sa paraang may balangkas, hindi na lang reaktibo sa kilos ng isa sa mga anak, hindi na lang rin pawang bantay sa pwedeng mangyari. May abogado ka na bang kinausap para sa sulat? Tanong ni Lyra. Si Salcedo, sagot ni tatay, at sa simpleng pangalang iyon, nakita niyang bahagyang nag-angat ng tingin si Ernesto. Hindi niya alam kung dahil ba narinig na nito ang pangalang iyon sa sariling mga pag-iikot, o dahil alam niyang ang abogado ring maaaring kinausap niya noon para sa inquiry ay siya na ngayong gagawa ng malinaw na pader sa paligid ng gusto ng mga magulang nila. Hindi para ipamana na ngayon, dagdag ni tatay,
na tila binabasa ang pag-aalangan sa mukha ng mga anak niya. Para magsulat ng malinaw naming gusto, at para kung sakaling bukas o sa susunod na taon may magtanong sa inyo, alam ninyo ring hindi hulaan ang susundin. Okay yon, sabi ni Lyra, mula sa tabi niya, narinig niyang huminga ng medyo malalim si Joel. Oo, okay yon. Lumingon siya kay Ernesto. Hindi dahil kailangan nito ang pahintulot ng lahat para magsalita, kundi dahil matagal na nilang hinintay ang mismong puntong ito ang marinig kung ano ang gagawin ng kuya nila kapag ang direksyon ay hindi na galing sa kanya. Sandaling tumahimik si Ernesto. Nakatingin lang siya sa envelope sa mesa, sa label na sulat kamay ni tatay, sa writing pad na wala pang laman. Kung iyan ang pasya ninyo, sabi niya sa huli, susundin ko. Hindi sapat iyon bilang kapatawaran. Hindi rin iyon ang uri ng pangungusap na kusang nagpapaalis ng hinala. Ngunit hindi na rin ito ang lumang bersyon ng pagsagot niya, na laging may nakatagong pinto pabalik sa sarili niyang plano. At marahil iyon lamang ang kaya niyang ibigay ng totoo sa sandaling iyon, nang matapos ang unang bahagi ng usapan. Sinimulan nilang isulat sa writing pad ang mga puntong binigkas ni tatay, bago pa man sila makipagkita kay Attorney Salcedo kinabukasan. Hindi pa legal na dokumento iyon. Ngunit may sariling kabuluhan ang simpleng pagsulat. Si Lyra ang nagsulat dahil siya ang pinakamaayos ang sulat kamay at sanay sa pag-aayos ng detalye. Si tatay ang nagdidikta ng dahan-dahan, minsan humihinto para linawin ang salita, hindi isasangla, hindi ibebenta, hindi ipapasukat ng walang pahintulot naming mag-asawa, pantay ang 3 anak, ang bahay at lupang kinatitirikan ay para sa paggamit ng sinumang magulang na nabubuhay pa. Lahat ng papeles ay may kopya ang bawat anak. Sa tuwing magsusulat si Lyra ng isang pangungusap, may kakaibang pakiramdam sa kanya na para bang ang mismong paggalaw ng ballpen ay hindi lang pagkuha ng salita, kundi paghubog ng hangganan sa pagitan nila. Naalala niya ang unang araw na napansin niya ang isang bagong pako sa dingding, ang maliit na senyas ng bagay na inalis at hindi ipinaliwanag. Ngayon, sa ibang anyo, tila may itinatayo silang kapalit, hindi retrato o krus o anumang isinasabit, kundi malinaw na linya ng kung sino ang pwedeng magpasya at kailan. Nang matapos ang draft, binasa nila iyon ng malakas. Si nanay ang may ilang maliliit na pagwawasto, hindi sa legal na salita kundi sa paraan ng pagbanggit sa bahay. Huwag mong sabihing main house, sabi niya kay Lyra, bahay lang, ang likod ang lagyan mo ng likod na lote, para malinaw kung ano yung tinutukoy. Maliit na bagay iyon, ngunit napansin ni Lyra kung paano nagbago ang pakiramdam niya kay nanay sa sandaling iyon. Hindi na lamang ito ang taong gustong pag-aanin ang lahat. May sarili rin pala itong paraan ng paghawak sa wika kapag gusto na nitong maging malinaw ang isang bagay. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si nanay at si Joel ay inutusan ni tatay na bumili ng toyo sa tindahan. Naiwan sina Lyra at Ernesto sa sala kasama ang draft sa mesa. Hindi agad sila nagsalita. Mula sa kusina ay pumapasok ang amoy ng piniritong galunggong at kamatis. Sa labas ay papadilim ang langit, at may mga batang naglalaro pa sa kanto, tumitili sa tuwing hahabulin ng isa ang isa pa sa gitna ng alikabok. Hindi ko akalaing dito hahantong, sabi ni Ernesto. Hindi malinaw kung ang tinutukoy ay ang papel sa mesa o silang magkakapatid na nakaupo sa iisang sala, na kailangang bantayan ang bawat salita tungkol sa lupaing kinalakihan nila. Saan mo akala hahantong? Tanong ni Lyra. Hindi ito mapanumbat, gusto lang niyang marinig kung may ibang bersyon ba siyang hindi kailanman nakita. Akala ko maiiwasan ko lang na magulo pagdating ng panahon, sagot niya. Mas naging maaga lang pala. Hindi sumagot si Lyra agad. Sa isip niya, gusto niyang sabihing hindi naman dumating ang gulo ng kusa. May mga pinili itong kilos na nagtulak dito. Ngunit totoo rin na kahit wala ang mga ginawa ni Ernesto, darating pa ring marahil ang usaping ito. Sa ibang anyo lang, sa ibang panahon, baka mas huli, baka mas marahas. Hindi ko alam kung maiiwasan talaga, sabi niya sa huli. Siguro ang naiiba lang kung paano tayo papasok doon. Napangiti si Ernesto ng bahagya, pagod na pagod. Ikaw talaga, laging parang may tamang distansya. Gusto niya sanang tanggihan iyon dahil maraming beses na rin namang nakita niyang hindi ganoon kalinis ang sarili niyang posisyon. Ngunit sa halip ay sinabi niya, hindi rin. Mas malayo lang ako, kaya akala mo malinaw. Tumingin si Ernesto sa mesa, noong ibinigay ko sa iyo yung photocopy, hindi dahil sumusuko ako. Alam ko, dahil naisip ko rin, baka nga tama kayo. Nakapag-iisa lang ang may hawak, unti-unti niyang iniisip na siya na ang may karapatan. Hindi alam ni Lyra kung iyon na ba ang pinakamalapit na pag-amin na makukuha nila. Marahil oo. Marahil hindi na ring mahalagang pigain pa. At ikaw? Biglang tanong ni Ernesto.
Kung naging maaga kang narito noon, sigurado ka bang hindi ka rin kikilos nang hindi sinasabi ang lahat? Nanatili sa kanya ang tanong na iyon, kahit hindi niya agad nasagot, dahil likas sa kanya na maniwalang mas maingat siya, mas may paggalang sa proseso, mas hindi basta magpapasya para sa iba. Ngunit kapag hinubad niya ang ginhawang dulot ng imaheng iyon, may matitira ring mas hindi kaaya-ayang posibilidad, na baka kung siya ang matagal na sumalo sa mga papeles, sa tax, sa mga pirma, sa pagod ng paghaharap sa munisipyo at sa utang ng bahay, baka unti-unti rin siyang maniwalang siya na ang may pinakamalinaw na pagtingin sa nararapat. At kapag naniwala ka roon, gaano ba kahirap magputol ng kaunting paliwanag para sa ikabubuti ng lahat? Kahit iyon din ang eksaktong salitang ginagamit ng mga taong ayaw mong maging kamukha. Hindi ako sigurado, sabi niya sa wakas, siguro iyon ang ayokong aminin. Hindi na sumagot si Ernesto. Ngunit sa katahimikang sumunod, may bahagyang paglambot na hindi pagkakaayos at hindi rin kapatawaran. Mas malapit sa pagkapagod ng dalawang magkapatid na sa wakas, ay parehong nakakita ng isang bagay tungkol sa sarili na hindi nila maipagmamalaki. Kinabukasan, nagtungo silang 5 sa opisina ni Attorney Salcedo. Hindi ito engranding lugar, isang lumang gusali sa bayan, may makipot na hagdan, electric fan sa sulok, at mesa na puno ng papel na may rubber stamp sa ibabaw. Maingat na ipinaliwanag ni tatay ang gusto niya. Si nanay ay tumango at nagdagdag kapag may detalye tungkol sa bahay at likod na lote na kailangang linawin, at ang tatlong magkakapatid ay naroroon. Hindi bilang tagapagsalita ng kani-kaniyang interes, kundi bilang mga anak na kailangang makarinig ng sabay mula sa isang taong sanay isalin ang kagustuhan sa wikang kayang hawakan ng panahon. Nagpayo ang abogado na gumawa muna ng notarized written declaration of intent at hiwalay na listahan ng dokumentong hawak nila. Hindi pa last will sa pinakamahigpit na anyo, kung ayaw pa ni tatay. Ngunit sapat para mag-iwan ng malinaw na bakas ng gusto nila bilang mag-asawa. Habang nagsasalita ang abogado tungkol sa legal effects, enforceability, at kung bakit mabuting iwasan ang malabong pangungusap na posibleng pag-awayan sa hinaharap, napansin ni Lira na si Ernesto ay tahimik na nakikinig at hindi na nagtatanong ng mapupuntahang shortcut. Paminsan-minsan ay tumitingin ito sa ama nila, hindi sa papel. At sa simpleng pagbabagong iyon, may munting lamat na tila unti-unting nagsasara, hindi ng buo, ngunit sapat para hindi na agad lumaki sa unang ulan. Nang pirmahan ni na tatay at nanay ang dokumento pagkaraan ng ilang araw sa bahay na mismo, matapos maipadala ni Attorney Salcedo ang final draft at mapabalik sa notaryo, walang ritual na malaki, walang handaan. Walang luhang naguunahan, nasa sala lang silang lahat. Si Lira ang nag-abot ng ballpen kay nanay. Si Joel ang humawak sa sulok ng papel upang hindi magalaw ng hangin ng electric fan. Si Ernesto ang kusang nagbukas ng plastic envelope at inilabas ang mga dapat itabi, kasama ng bagong dokumento. Si tatay ang unang pumirma, mabagal ngunit buo ang pangalan. Sumunod si nanay, bahagyang nanginginig ang sulat kamay, ngunit malinaw pa rin. Pagkatapos noon ay tahimik lang silang lahat, at naramdaman ni Lira ang kakaibang bigat ng mga sandaling walang nagsasabi ng dapat maramdaman. Hindi ito eksaktong tagumpay, wala ring ligayang madaling ituro. Mayroon lang bagay na nailagay sa lugar ng hindi perpekto, at sa paglalagay na iyon, may mga nawalang ilusyon, ngunit may ilang hangganang na buong maaaring maging anyo rin ng pag-aalaga. Nang gabing iyon, si tatay mismo ang nagpasok ng bagong dokumento sa expandable envelope, pagkatapos ay ibinigay niya ang tigi-isang photocopy sa bawat anak. Nang matanggap ni Lira ang kanya, bigla niyang naalala ang maliit na brown envelope na iniabot ni Ernesto sa kanya noong paalis siya pabalik ng Maynila. Mula sa mga kopyang iyon hanggang sa hawak niya ngayon, may napakalayong nilakbay ang pamilya nila, kahit sa paningin ng iba ay mga papel lang lahat. Si Joel, matapos kunin ang sariling kopya, ay hindi na nagbiro. Inilagay niya iyon sa loob ng lumang wallet niyang halos wala ng laman, saka niya inalis ulit at iniabot kay nanay. Dito na lang muna sa envelope, sabi niya. At sa simpleng kilos na iyon ay may pag-amin na hindi rin niya lubos na pinagkakatiwalaan ang sariling kakayahang humawak ng walang pagkakagulo. Kinuha iyon ni nanay ng walang puna. Si Ernesto naman ay tumingin lang sa kopyang nasa kamay niya, saka maingat na itinupi at ipinasok sa dibdib ng wallet. Wala siyang sinabi, ngunit nang tumingin siya kay tatay at sabihing, "Ako na bahala sa photocopy ng resibo ng amilyar next month, pero dito muna natin ilalagay lahat." May kakaibang pagtutuwid sa pangungusap. Hindi na iyon ang lumang "ako na bahala" na sarado at kumpleto sa sarili. May idinugtong na rito, pero dito muna nating ilalagay lahat na maliit, halos di mapansin ng iba. Ngunit para kay Lira,
iyon ang pinakatumpak na anyo ng pagbabago na kaya nilang maabot. Hindi ganap na pagkapantay. Hindi lubos na pagtalikod sa dating gawi. Kundi isang pagpigil, isang pag-aayos ng galaw, isang pagkilala na hindi na pwedeng bumalik sa dati nang hindi binabago ang anyo ng pag-aako. Kinabukasan ng hapon, bago bumalik si Lira sa Maynila, lumabas siya sa bakuran at tumigil sa may santol. Mula roon ay tanaw ang likod na lote, ang bodega, ang bakod na may bagong poste, at ang bahagi ng lupang minsang pinag-usapan na parang maaari ng hati-hatiin sa 4 na linya sa isang papel. Dumating si tatay at tumayo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita agad. Noong una, sabi nito pagkaraan, "Ang iniisip ko lang, huwag kayong mag-away habang buhay pa ako." Napangiti si Lira ng kaunti, malungkot ngunit hindi na kasing bigat ng dati. "Hindi naman natupad yon," sabi niya. "Hindi nga," sagot ni tatay, at sa boses nito ay may bahid ng pagtanggap na hindi pagkatalo. "Pero baka natuto lang kayong huwag gawing tahimik ang mali." Tumingin si Lira sa lupa, sa mga markang halos nabura na ng araw at ulan, sa bahaging minsang sinukat ng mata ni Ernesto, bago pa tuluyang masukat ng metro. Naisip niya na kahit may dokumento na, kahit malinaw na ang pasya ng mga magulang nila sa ngayon, hindi pa rin tuluyang natatapos ang mga ganitong usapan. Darating ang panahong mamamatay ang isa o pareho sa mga magulang nila, darating ang aktwal na hatian, darating ang mga asawa, ang mga pangangailangan, ang pera, ang mga lungkot na walang legal na salita. Ngunit marahil hindi na iyon ang parehong bahay na papasukin ng mga bagay na iyon, dahil ngayon, may isang alaala ng mananatili. Na minsan, bago pa tuluyang mahuli ang lahat, pinilit nilang magsalita ng buo sa isa't isa, kahit nakakahiya, kahit nakakasugat, kahit walang sino mang lumabas na malinis na bayani sa kwento. "Babalik ka ba sa susunod na buwan?" Tanong ni tatay. "Baka fiesta na sa kabila." "Oo," sabi ni Lira. "Babalik ako." Hindi niya sinabi na hindi niya alam kung gaano kadalas o saang anyo niya kayang bumalik sa mga susunod na taon. Hindi rin niya sinabi na ang pag-uwi ngayon ay iba na sa pag-uwi noon, dahil hindi na niya kailangang magdala ng prutas para magkaroon ng dahilan sa pagpasok. Sa bahay na ito, may mga dahilan ng hindi na kailangang itago sa supot o kahon ng ensaymada. Nang paalis na siya, nasa may pinto si nanay, hawak ang paper bag na may suman na naman sa loob. Si Joel ay nagbili na i-message agad kapag nakarating. Si Ernesto ay nasa sala, may hawak na resibo ng hardware, at ang kopya ng dokumentong nilagdaan kahapon, na tila pinag-aaralan kung saan iyon pinakamahusay ilalagay sa envelope nang hindi na siya lang ang makaaalam. Saglit silang nagkatinginan ni Lira. Wala siyang naramdamang kapayapaan sa paraang madalas ikwento sa mga katapusan. Mas totoo ang mas maliit at mas mahirap pangalanan, parang may naibalik na bagay sa tamang layo. Hindi lambing, hindi dating tiwala, kundi isang uri ng puwang na hindi na basta aangkinin ng isa sa kanila nang walang tingin sa iba. Tumango si Ernesto. "Mag-ingat." "Ikaw rin," sagot niya. Habang umaandar ang bus palayo sa bayan, hindi na niya agad binuksan ang bag o tiningnan ang mga papel. Sa halip, sinandalan niya ang ulo sa bintana at pinanood ang unti-unting pag-atras ng mga bahay, waiting shed, palayan, at mga karatulang kupas sa gilid ng kalsada. Sa isip niya, bumalik ang larawan ng bakanting bahagi ng dingding sa sala, iyong lugar na minsang pinagkabit ng bagong pako matapos tanggalin ang lumang retrato nilang magkakapatid. Hindi na ibinalik ang retrato roon hanggang ngayon, marahil makalipas ang ilang buwan, may magsasabit uli ng bago, isang kalendaryo, isang krus, isang frame na may ibang litrato, o marahil mananatili iyong bakante ng matagal, paalala na may mga bagay sa isang bahay na hindi kailangang punan agad para lang magmukhang buo. Minsan, ang bakante mismo ang nagsasabi na may inalis, may natutunan, at may puwang ng iniwan upang ang mga taong nakatira roon ay maalalang hindi lahat ng kayang hawakan ay dapat agad angkinin. At sa pag-uga ng bus sa mahabang daan pabalik ng Maynila, dala ang bag, ang suman, ang sariling kopya ng papel, at ang katawan na pagod sa biyahe, ngunit mas magaan ng kaunti kaysa noong una siyang umuwi. Naisip ni Lira na marahil iyon lang ang pinakamalapit na anyo ng maayos na kaya ng pamilya nila, hindi ang pagkawala ng takot o ng pagnanasa o ng dating sumbat, kundi ang pagkatutong may mga bagay na dapat sabihin, nang sabay-sabay bago pa maging huli, at ang pagtanggap na ang pagmamahal sa isang bahay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-angkin dito, kundi sa uri ng espasyong handa mong iwan para sa iba, kahit kaya mo namang higpitan ang hawak mo rito.